Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 121 hanggang 140. Kabanata 121. Bakit hindi ka dito tumuloy at magpahinga sandali? Lalabas na talaga ako, ungol ni Zachary. Humigop si Jasper sa kape na inihatid sa kanya ng katulong. Ang purong Blue Mountain Coffee na ginawa sa Jamaica ay isang masarap na kape na halos hindi matagpuan sa anumang iba pang ordinaryong coffee shop sa labas. Gayunpaman, hindi nakuha ni Jasper ang kanyang plain tea na nagkakahalaga ng $50 bawat libra. Hindi na nagulat si Jasper sa mga pagsasaalang-alang na binanggit ni Zachary. Nakipag-alyansa pa lang siya sa mga batas. Kahit na kinilala ng mga batas ang kanyang katayuan at kakayahan, isinasaalang-alang din ang kanyang record sa futures ng crudo. Ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang ₱1 bilyong. Walang sino man ang kayang pasanin ang responsibilidad kung may pagkalugi. Bilang kasalukuyang tagapamahala ng mga batas, kailangang maging maingat si Zachary. Pagkalabas ni Zachary sa study ay agad siyang umakyat at kumatok sa pinto ni Old Master Lo. "Pumasok ka." May bahid ng pagod ang boses ni Old Master Lo. Pagpasok ni Zachary sa silid, nakita niya ang kanyang anak na si Anna na minamasahe ang mga balikat ni Old Master Lo at ikinwento ang nangyari. Ganun ba siya ka-confident? Itinaas ni Old Master Lo ang kanyang talukap at nagtanong. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Zachary. Hindi pa ako nakakita ng sino man na may labis na kumpiyansa pagdating sa mga pagtataya sa capital market. Ano sa tingin mo? Mahinang tanong ni Old Master Lo. Kung ito ay mabaigo, tatay, huwag na nating pag-usapan ang pagkawalang mararanasan natin kapag ang opinyon ng publiko ay sapat ng hindi pabor sa mga batas. Kung ang problemang ito ay lilito, maaari itong makaapekto sa iba pang mga negosyo ng mga batas. Sinabi ni Zachary ang kanyang mga alalahanin. Ang 4 na higanti ng Harbor City ay pawang mayayamang pamilya na may netong halaga na higit sa $100 bilyong harbor dollars, kahit na pagkatapos ng conversion sa US dollars, ito ay higit pa sa $10 bilyong asset. Ang mga batas ay madaling makayanan ang pagkawala ng ilang bilyong harbor dollars. Ang problema, gayunpaman, ay ang pagkakasunod-sunod ng masamang balita na ito ay makakaapekto sa iba pang mga negosyo ng mga batas, na pagkatapos ay magti-trigger ng domino effect, na magreresulta sa mas maraming pagkalugi. Mayayanig nito ang pundasyon ng mga batas. Mula nang ang mga batas ay nawalan ng $9 bilyong harbor dollars sa taong iyon, ang kanilang mga pamumuhunan ay nabigo ng higit pa kaysa sa kanilang nagtagumpay. Mayroong maraming mga tao na pessimistic tungkol sa kanila. Ang mga batas ay lubhang nangangailangan ng tagumpay upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga batas ay hindi kayang mawala. Hindi lang sa pera kundi pati na rin sa reputasyon. Ang katahimikan sa silid ay naging stagnant ng hangin. "Lolo, Itay, may sasabihin ako," sabi ni Anna. Ngumiti si Old Master Lo at sinabing, "Sige na. Nakikinig ako." Saglit na nag-isip si Anna at sinabing, "Sinabi mo noon na ang larangan ng negosyo ay puno ng mga taong nagsisikap na day-in ang iba, ngunit ang mga nakapagpalago ng kanilang negosyo ay hindi dapat magkaroon ng kawalan ng tiwala sa iba. Ito ay isang partnership sa pagitan ng mga tao. Ngayong napili na namin si Jasper bilang kakampi namin, ibig sabihin, pinahahalagahan namin siya, at natural, mas pinahahalagahan niya kami. Ito ang unang mungkahi na ginawa niya, at mas alam niya kaysa sa amin kung gaano kahalaga ang mungkahing ito. Kung mabaigo ito, magkakaroon ito ng masamang epekto sa ating mga kasunod na alyansa at pakikipagtulungan, kaya mas mag-aalala siyang mabaigo kaysa sa atin." Nakangiting sabi ni Anna, sa mga ganitong sitwasyon, nagbigay pa rin siya ng payo, kaya sa palagay ko, dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob sa mga batas. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ngumiti si Old Master Lo at tinapik ang likod ng kamay ni Anna na nakapatong sa kanyang balikat. Sabi niya, "Magandang babae,
Nasabi mo na ang mga bagay na gusto kong marinig. Kasabay nito, tumayo si Old Master Lo at sinabi kay Zachary, nabuhay ka ng higit sa 40 taon ngunit hindi ka kasing marunong ng sarili mong anak. Bakit, kapag ang mga batas ay nasa iyong mga kamay, bigla ka na lang naging pangamba? Sa tingin mo ba kaya mong suportahan ang mga batas sa iyong sarili kapag wala na ako isang araw? Bahagyang napahiya si Zachary pero medyo natuwa din at the same time. Nakita ng mga manonood ang karamihan sa laro. Matapos ang paalala ng kanyang anak na babae, naunawaan ni Zachary ang mga stake na kasangkot at nagpasya siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 122. Makalipas ang mahigit 10 minuto, bumalik si Zachary. Just, gagawin namin ang sinabi mo, ngunit kailangan namin na gabayan mo ang aming mga mangangalakal. Diretso sa punto si Zachary. Huwag tayong mag-aksaya ng oras at dumiretso dito, sabi ni Jasper. Tumanggo si Zachary at agad na inutusan ang isang tao na mag-set up ng system. Sa makatuwid, sinimulan ni Jasper ang isang video conference kasama ang mga mangangalakal ng batas sa pag-aaral ni Zachary. Ito si Mr. Lane. Mula ngayon, kailangan kong sundin mo ang kanyang mga utos ng walang kondisyon. Pagkatapos makipag-usap sa mga mangangalakal, tumabi si Zachary. Nagpalitan ng tingin ang mga mangangalakal, halatang medyo nalilito. Nag-aalangan na tanong ng isa sa mga lalaking mukhang manager, Mr. Lo, hindi ka ba nasisiyahan sa ating partnership? Sabi ni Zachary, walang dapat ikagalit. Ang aming diskarte sa pamumuhunan ay nagbago ngayon, kaya gawin mo lang ang sinasabi ko. Makukuha mo pa rin ang iyong komisyon gaya ng dati. Pagkasabi noon, sinenyasan ni Zachary si Jasper para simulan na ang mga order niya. Si Jasper, na nanunood sa trend ng Hansel Index, ay tumangala at sinabing, isara kaagad ang posisyon ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang ibig sabihin ni Jasper ay ibenta ang lahat ng mga order sa pangangalakal sa kamay at kilalanin ang lahat ng pagkalugi. Gayunpaman, ang unang order na ginawa ni Jasper ay lubos na nalito sa mga mangangalakal. Napatulala ang manager at sinabing, kung isasara natin ang posisyon ngayon, mawawalan tayo ng mahigit 200 milyong dolyar. Higit sa 200 milyong dolyar. Ikaw ay isang mainlander, tama ba? Kahit na pagkatapos mag-convert sa summer dollar, higit pa rin ito sa 200 million summer dollars. Sinabi kong isara agad ang posisyon. Nagtaas ng boses si Jasper. Ang stock market ay mabilis na nagbago na ang index ay nagbabago bawat segundo. Hinding-hindi papayagan ni Jasper ang sino man na mag-aksaya ng magandang pagkakataon na magsalita ng walang kaparerikan. Ngumisi ang manager at sinabing, nababaliw ka na ba, bata? Lumingon si Jasper para tingnan si Zachary. Sa pagkakataong ito, hindi na magalang ang kanyang tono habang mariing sinabi, Mr. Lo, kailangan ko ng trader team na ganap na susunod sa akin. Malamig na tiningnan ni Zachary ang manager at sinabing, Gordon Liam, akin ang mga salita ni Mr. Lane, naiintindihan mo ba? Gordon reared his teeth at pinandilatan si Jasper sa screen. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding paghamak. Ang batang ito ay higit sa 20s. Ang mga batas ay dapat na baliw na umarkila ng isang batang tulad niya upang idirekta ang mga mangangalakal. Gayunpaman, si Gordon ay hindi sapat na matapang na suwayan si Zachary, kaya't maaari lamang niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at sabihin, naiintindihan ko. Nang makita ito, sinimulan ng mga mangangalakal na isara ang 1 bilyong order ng transaksyon ng mga batas. Tagumpay naming naisara ang posisyon. Nakaranas kami ng pagkawala ng papel na 248.64 milyong harbor dollars na may natitira pang 741.36 milyong harbor dollars, iniulat ng isang negosyante. Ngumisi si Zachary. Bagamat naihanda na niya ang sarili para dito, naiinis pa rin siya nang marinig ang mga numero. Mga nakabinbing order, Hansel Index, direksyon, bullish at going long, 17,980 points, full position. Pinagdikit ni Jasper ang kanyang mga daliri at inilagay sa ilalim ng kanyang baba, nakatitig sa screen habang binibigay ang kanyang pangalawang order. Napaawang ang bibig ni Zachary. Bumagsak ang trend ng merkado, ngunit sa sandaling alisin ni Jasper ang mga nakaraang transaksyon, binalak niyang magtagal kaagad.
Kahit na handa na siya sa pag-iisip para sa mga operasyong tulad nito, napuno pa rin siya ng pangamba. Mula sa pananaw ng takbo ng merkado, ganap siyang lumalaban sa merkado. Hindi na napigilan ni Gordon at galit na umungol. Moverf ** Sapper, alam mo ba talaga ang stock market? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 123. Tinuro ni Gordon ang palengke at ngumisi. Ang merkado na ito ay malinaw na pabago-bago at bumababa. Moverf ** Sapper, talagang tinatawagan mo akong magtagal ngayon. Kung tumaas ang palengke ngayon, anak, huhuberin ko ang aking salawal at kakainin ko. Mr. Batas, maaaring hindi kami ang una sa Harbor City, ngunit nakapaglingkod kami sa maraming maharlikang pamilya sa nakaraan. Nagkaroon kami ng medyo kaaya-ayang oras na nagtutulungan bago ito, ngunit ngayon ang maliit na batang ito ay biglang nag-pop out of nowhere at nagsasalita ng lahat ng uri ng katarantaduhan. Sinusunog ba niya ang pera ng mga batas na parang papel para katuwaan? Tiningnan ni Gordon si Zachary na may malamig na ekspresyon habang si Zachary ay nanatiling tahimik. Kahit 13 taong gulang ay maaaring sabihin na siya ay laban sa merkado. Baka mawalan ka ng $1 bilyong. Mr. Lo, mahinang sabi ni Jasper. Napatingin si Zachary. Iminumungkahi ko na putulin mo kaagad ang lahat ng pakikipagsosyo kay Mr. Liam. Malinaw na pumasok sa tenga ni Gordon ang malamig at matatag na utos ni Jasper. Sa sobrang galit ni Gordon halos sumabog ang kanyang baga. Isang nakakainis na tawa ang pinakawalan niya. ***starred ka. Sa tingin mo napakagaling mo ha. Moverf ** Sapper. Sino ka sa tingin mo? Ako, si Gordon Liam, ay sikat sa lahat ng mga ngalakal sa Harbor City. Gordon. Nagtaas ng talukap si Zachary at tinitigan si Gordon na walang tigil sa pagdaldal. Mula ngayon, ihihinto ng mga batas ang lahat ng pakikipagsosyo sa iyo, kaya't mangyaring tumahimik ngayon. Tulad ng para sa iba pang mga ngalakal, gawin ang sinasabi ni G. Lane. Kapag may narinig pa akong kalokohan, dadalhin ko ito sa boss mo, si Harrison Ziegler. Ang posisyon ni Zachary ay ganap na malinaw, at ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa buong pangkat ng mga ngalakal. Napalingon ang lahat kay Gordon. Ang ekspresyon ni Gordon ay mukhang lubhang nakagigimbal at awkward. Hindi niya inaasahan na talagang mababaliw si Zachary at patay na patay sa pakikinig sa utos ni Jasper. Nagsimulang umawang ang bibig ni Gordon, saka siya ngumisi at sinabing, "Okay, Mr. Lo. Pera mo yan, gawin mo lahat ng gusto mo." Hindi nawala ang katwiran ni Gordon kahit gaano pa siya kagalit. Sa Harbor City, kakaunti ang nang ahas na sumalungat sa mga batas, hindi banggitin si Zachary, ang pangalawang henerasyong patriarch. Hindi rin umalis si Gordon at tumayo na lang para manood. Gusto niyang makita ang kapana-panabik na pagbabago sa kanilang mga mukha nang pasabugan ni Zachary ang kanyang account. "Kailangan mo bang ulitin ko ang dati kong utos?" Malamig na tanong ni Jasper. Ang mga ngalakal ay tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerikan at dumiretso sa trabaho. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalaking long position order ang tumama sa Hansel Index. Bagaman ang halaga ay umabot sa halos 800 milyon, ito ay isang patak lamang sa karagatan para sa buong Hansel Stock Index, kaya hindi ito nagdulot ng kabuluhan. Gayunpaman, napansin ng maraming tao ang napakalaking utos at kinutya ang hanggal na taong ito na may labis na pera para sa pagkontra sa merkado kapag bumababa ang merkado. Samantala, sa opisina ng Harrington Capital, ang nangungunang kumpanya ng pamumuhunan sa pananalapi ng Harbor City. May naninindigan ba sa merkado at nagtatagal? Si Wallace Langdon, ang taong nakapasok sa listahan ng pinakamayayamang tao sa Europe 4 na taon na ang nakararaan, ay nanood ng takbo ng merkado ng may malaking interes. Bagamat ang pinakamayamang tao sa Europa ay nagbago na ngayon kay Joe, na ang apelyido ay Langdon din, walang nang ahas na maliitin ang kakayahan ni Wallace. Kawili-wili. I wonder kung aling kumpanya sa Harbor City ito. O marahil, isang dayuhang mamumuhunan. Nag-isip si Wallace at kinuha ang telepono sa desk bago bumulong dito, "Ako na." May nagsimula ng mag-trade. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Ilabas ang balita. Magiging mahirap na gabi. Pagkasabi noon, ibinaba ni Wallace ang telepono, sumando sa executive chair,
at kinusat ang mga mata para tingnan ang napakalaking order na nakabaon sa malawak na dagat ng data ng transaksyon. Kasabay nito sa pag-aaral ng mga batas. Confident ka ba? Tanong ni Zachary. Naisip ni Jasper na nag-aalala siya at nakangiting sinabi, oo naman. Tumanggaw si Zachary at sinabi sa malalim na boses, dahil napaka-confident mo, kaya kung magdala ng isa pang 2 bilyon sa loob ng 10 minuto. Kahit alam ni Jasper na mayaman ang Loz, nabigla pa rin siya sa pagiging bukas palad ni Zachary. Magsasalita pa lang sana siya nang mag-iba-iba ang market. Huli na, panay ang tingin ni Jasper sa palengke at humagalpak ng tawa. Nagsimula na ang merkado. Sa sandaling sinabi ni Jasper ang mga salitang iyon, tumalikod kaagad si Zachary upang tingnan at nakita ang sektor ng mga serbisyo sa telekomunikasyon na nangunguna sa pakinabang. Itinulak nila ang mga sektor ng elektronikong teknolohiya kasama nito, na naging sanhi ng pagtaas ng mga ito ng sabay-sabay. Ang pagtaas ng mga individual na stock ang nagtulak sa sektor, at ilang sektor ang sabay-sabay na nagdulot ng pagtaas ng merkado. Ang Hansel Index ay tumalon mula sa 17,979 na puntos sa higit sa 10 puntos. Mula sa pananaw ng merkado, ito ay tila isang higanteng dragon na nakahiga sa kanyang tiyan na bahagyang nakataas ang kanyang ulo. Magmadali, lumipat sa Economy Channel sa TV. Nagmamadaling sabi ni Jasper. Walang katulong sa study kaya kumilos agad si Zachary matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Kinuha niya ang papel ng isang lingkod at binuksan ang TV, pinalitan ang channel sa Economy Channel. Bagamat hindi naiintindihan ni Jasper ang wika ng Harbor City, halos naiintindihan niya ang sinasabi ng host mula sa pagtingin sa mga larawan sa screen. Ang US Nasdaq at ang New York Stock Exchange ay tumama sa lahat ng oras na pinakamataas. Malaki ang naiambag ng industriya ng internet sa malaking alon ng pagtaas ng presyo. Ang mga stock market ng mga bansa sa buong mundo ay tumaas dahil sa impluwensya ng US stock market. Malalampasan ba ng Hansel Index ng Harbor City ang 18,000 point mark sa pamamagitan ng pagsasamantala sa positibong balita sa pandaigdigang stock market? Inimbitahan namin ang aming mga eksperto sa pagsusuri ng stock partikular. Ang merkado ay tumataas pa rin. Ang merkado sa pananalapi ng Harbor City ay lubhang sensitibo. Sa kritikal na sandali na ito, biglang naglabas ng balita ang Harbor City government. Ang pamahalaan ng Harbor City, sa suporta mula sa mainland, ay magpapakilala ng isang serye ng mga patakaran na kapakipakinabang sa pag-unlad ng stock market. Ang Hansel Index ay nakapag-ipon na ng sapat na momentum upang magsimula at nakapasok sa 18,000 point mark sa tulong ng balitang ito. Parehong mahaba at maiikling partido ay naglunsad ng isang mabangis na opens iba sa paligid ng 18,000 point mark, at isang napakalaking halaga ng mga pondo na natipon sa Hansel Index market na may 10 hanggang 100 milyong mga transaksyon sa bawat segundo. Dahil sa magandang balita, hinawakan ni Zachary ang naghuhumindig na puso at tumitig sa screen. Nalampasan na nila ang 18,000 puntos na marka. Ang dragon ay malapit ng magtaas ng ulo. Ibinaba ni Jasper ang kanyang ulo, humigop ng Blue Mountain, at tumawa. Sa sandaling ito sa video conference, namutla ang mukha ni Gordon, na kanina pa naghihintay na makitang magpakatanga si Jasper at pagsisihan ni Zachary ang kanyang desisyon. Panay ang tingin niya sa palengke na para bang nawalan siya ng kaluluwa. Paano kaya? Ilang minuto na lang. Bumibili siya ng matagal at talagang tumataas ang merkado. Hindi ito maaaring. Hindi lang siya nanalo sa lahat ng naunang pagkatalo, kundi gumawa pa siya ng dagdag na 100 milyon. Paano niya nahulaan? Pinagpawisan si Gordon nang makita si Jasper na nanatiling kalmado sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 124. Dapat ay pinakilos ko ang mga pondo ng mas maaga at gumawa ng dagdag na 1 bilyon. Si Zachary ay nagpakita ng nakakaawang ekspresyon. Kalmadong sabi ni Jasper, ito lang ang pampaganya. Malapit nang magkaroon ng isa pang alon, at iyon ang iyong pagkakataong kumita ng malaki. Gayunpaman, hindi marami ang matatawa kapag nangyari iyon. Tumingin si Zachary kay Jasper na may halong emosyon at sinabing, talagang iniisip ko kung maaari mong mahulaan ang hinaharap. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Jasper ng mga katulad na salita.
Sina Wendy Schuler at Dawson Schuler ay nagsabi ng magkatulad na mga bagay. Habang tumatawa, tumayo si Jasper at sinabing, 18,000 point ay isang mahalagang threshold. Dahil nalampasan mo na ang threshold na iyon, patuloy itong tataas ng hindi bababa sa ilang araw. Kapag nasa 18,400 puntos na, maaari mong piliin na isara ang posisyon. Okay, ipapaalam ko sa iba. Tumanggaw si Zachary. Sa ngayon sa sektor ng pananalapi, wala siyang pagdududa pagdating sa mga salita ni Jasper. Mr. Liam, gusto mo bang hintayin ko na habarin mo ang underwear mo? Tanong ni Jasper habang nakatingin sa mukhang natulala na si Gordon sa screen. Bumalik sa katinoan si Gordon, ang kanyang kutis ay nagsalitan ng asul at puti. Ibinuka niya ang bibig niya at magsasalita na sana nang lumabas na ng study si Jasper. Lalong naagrabyado ngayon si Gordon. Masasabi niyang hindi siya sineseryoso ng bata sa simula pa lang. Sinulyapan siya ni Zachary at malamig na sinabi, ibigay mo ang iyong pagbibitiw kay Harrison mismo. Makakahanap ka man lang ng trabaho sa ibang kumpanya sa ganoong paraan. Kung gagawin ko ito para sa iyo, marahil ay dapat kang maghanda na umalis sa Harbor City ng tuluyan. Pagkasabi noon, tumalikod si Zachary at naglakad ng hindi tinitingnan ang nakakatakot na si Gordon. Sa hapagkainan ng Loz ay may mga katanji tanging pagkain, lahat ay perpektong kombinasyon ng kulay, aroma, lasa, at hitsura. Ikinwento ni Zachary ang nangyari noong hapong iyon. Bagamat alam na nina Old Master Lo at Ana ang tungkol sa puhunan, hindi nila inaasahan na lalabas ang resulta ng ganoon kaga. Ito ay isa kung saan nasamsam din nila ang isang kabuuang tagumpay. Noong nagsara ang merkado ngayon, mayroon na tayong 300 milyong dolyar na kita sa papel. Hindi lang kami nakabawi sa dati naming pagkawala ng mahigit 200 milyong dolyar, ngunit nakagawa din kami ng dagdag na 100 milyong dolyar. Ayon kay Just, kapag naabot natin ang 18,400 point mark, aabot sa 600 hanggang 700 milyon ang tubo natin. Habang nagsasalita si Zachary, hindi niya maiwasang mapatingin kay Jasper ng may paghanga. Paanong napakadaling kumita ng kita sa mundong ito? Nang pag-isipan niya ito, ang mga batas ay isang malaking pamilya na nagmamay-ari din ng mga pangunahing industriya, ngunit hindi madaling gumawa ng netong kita na 6 hanggang 7 bilyon. Not to mention Jasper made it with just a cup of coffee. Ang merkado ng kapital ay nagdadala ng mga panganib. Ang kita ay maaaring dumating ng napakabilis ngunit mas mabilis. Kung hindi lang talaga ako confident dito, wala na talaga akong gagawin, nakangiting sabi ni Jasper. Tumanggo si Old Master Lo at sinabing, oo, mahalagang tingnan ang kita, ngunit higit pa sa mga panganib na kasangkot. Habang sinasabi ni Old Master Lo ang mga salitang iyon, sumulyap siya kay Zachary at nagtanong, nasaan si Henry? Sa tabi niya, sumagot si Ana, lumabas siya at sinabing late na siya uuwi. Ngumuso si Old Master Lo at sinabing, mas matanda si Henry kay Just ng 2 taon, pero tingnan mo ang pagkakaiba nila. Sabi ni Zachary na may pagtatampo, sisiguraduhin kong dinidisiplina ko siya ng mabuti. Mahigit 20 taon mo na siyang dinidisiplina, may nakikita ka bang improvements? Halatang medyo hindi nasisiyahan si Old Master Lo. Just, pwede ba akong humingi ng favor? Nang marinig ang sinabi ni Old Master Lo, nagmadali si Jasper na sabihin, pakiusap, sige, Old Master Lo. I will try my best to help you as long as it is within the scope of my ability. Sa iyong oras sa Harbor City, isama mo si Henry at turuan mo siya para matutunan niya ang 1 o 2 bagay mula sa iyo. Ang Old Master Lo ay gumawa ng isang kahanga-hangang pahayag. Hindi inaasahan ni Jasper na gagawin ni Old Master Lo ang kahilingang ito. Bumungad sa kanyang isipan ang mukha ni Henry, ang trust fund baby, at bigla siyang nagpakawala ng isang mapait na ngiti. Iyan ay isang malaking hamon para sa akin, Old Master Lo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 125. Wala kang kailangang gawin. Hayaan siyang sumunod sa iyo at maimpluwensyahan mo. Hayaan siyang makita kung ano ang hitsura ng isang tunay na namumukod tanging kapantay. Sabihin mo sa kanya na ako ang nag-ayos, at kung hindi kanya pakikinggan, lumapit ka sa akin. Tumingin si Jasper kay Zachary, umaasang may sasabihin ito para sa kanya.
In the end, Zachary nodded his head appreciatively. Oo, oras na para harapin ng bata ang mundo. Nabigong makuha si Zachary na tulungan siya, nag-isip siya at sinabing, kung ganoon, Old Master Law at Mr. Law, ibibigay ko sa iyo ang aking salita sa ngayon, ngunit kailangan kong linawin na kami ni Young Master Law ay hindi. Hindi masyadong magkasundo, baka magkaroon kami ng ilang conflict sa isa't isa. Sabi ni Zachary, magtiwala ka tungkol dito. Sasamahan ka ni Anna. Si Henry ay higit na natatakot kay Anna at makikinig sa lahat ng sasabihin niya, at kung hindi, lumapit sa akin o kay Old Master Law. Itabi ang pamalo at sirain ang bata. Hindi na natin hahayaan si Henry na mamuhay ng ganito. Matapos makuha ang katiyakan ni Zachary, kinuha ni Jasper ang baso at ngumiti. Narito ang isang toast sa inyong tatlo. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Tumawa si Grand Old Master Law, dinampot ang kanyang baso, at sinabing, okay, sana ay nasiyahan ka ng lubusan. Lumalaki na si Old Master Law, at umalis siya sa venue para magpahinga habang kumakain pa sila. Uminom ng konti si Zachary kasama si Jasper bago bumalik sa trabaho. Bilang taong namamahala sa malaking pamilya ng Law, si Zachary ay mas abala kaysa sa iniisip ng mga tagalabas. Ayon kay Anna, 2 lang sa 10 araw nakakain si Zachary sa bahay. Pagkatapos kumain, pinapunta ni Anna si Jasper sa hotel. Sa pagkakataong ito, si Anna ang nagmaneho ng sarili niyang sasakyan. Isang bagong-bagong Porsche 911. Sa Circle of Trust Fund ng mga sanggol ng Harbor City, ang kotseng ito ay napakababa na. Nakaupo sa kotse, lumingon si Anna at tinanong si Jasper, mind if I ask you a question? Sige, ano ang gagawin mo kung nabigo ang iyong pamumuhunan ngayon? Tanong ni Anna. Ngumiti si Jasper at sinabing, hindi ko na naisip ang tanong mo, actually. Alam kong hindi ako mabibigo. Kumpiyansa ba iyon o kay abangan? Tanong ni Anna na medyo interesado. Humalaklak si Jasper at nagkibit-balikat, na nagsasabing, kung manalo ako, tiwala na iyon, pag natalo ako, kay abangan na yan. Mandarin Oriental Hotel. Ito ang pinakamarangyang hotel sa Harbor City na dalubhasa sa pagtanggap ng mahahalagang dayuhang dignitaryo. Ang pinakamagagarang Imperial Suite dito ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000 Harbor dollar bawat gabi. Sa pagkakataong ito, nanatili si Jasper sa nasabing Imperial Suite, at ipinakita lang nito kung gaano siya pinahahalagahan ng mga batas. Ang mga batas ay nag-book ng silid para kay Jasper sa loob ng kalahating buwan. Kara-rating lang ni Anna at Jasper sa ibaba ng hotel nang marinig nila ang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan. Isang Lamborghini ang huminto ng dominante sa gitna ng kalsada habang ang bintana nito ay nag-ulong pababa. Isang bata at gwapong mukha ang walang ekspresyon na nakatitig kay Jasper. Sino ang taong ito, Anna? Malamig na tanong ng lalaking nakaupo sa Lamborghini. Kaibigan ko. Kumunat ang noo ni Anna. Lumingon siya at ngumiti kay Jasper. Dapat ba kitang ihatid sa itaas? Masasabi ni Jasper na malinaw na ayaw ni Anna na magkaroon ng anumang bagay sa binatang ito at sinabi niya sa paraang maalalahanin, oo, pakiusap. Tumawa si Anna at naglakad papunta sa lobby ng hotel kasama si Jasper. Bumukas ang pinto ng kotse pataas, at bumaba si Zane Lancaster sa kotse, nagmamadaling pumasok sa lobby na may madilim na ekspresyon upang maabyutan ang dalawa. I don't care who you are but I'm warning you, stay away from Anna, malamig na sabi ni Zane, natitig kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 126. Kaibigan ko siya, Zane, magpakita ng respeto. Nababalot ng hamog na nagyelo ang mukha ni Anna habang walang pag-aalinlangan na tumabi kay Jasper at pinagsabihan si Zane. Pinisil ni Zane ang tungki ng kanyang ilong, hindi pinansin ang sinabi ni Anna. Nang walisin niya ang kanyang tingin sa bagahe ni Jasper na may label na air freight, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Galing ka sa mainland. Ngumisi si Zane. Galing ka pala sa mainland. No wonder hindi kita nakita dito. Anong mali? Sinusubukang pumunta dito at kumita ng kayamanan. Kung gusto mong kumita, maaari kaming magbigay sa iyo, ngunit kailangan mong malaman ang iyong lugar. Ang Harbor City ay hindi katulad ng iyong mahirap na mainland, naririnig mo ako.
Akala ko karamihan sa mga kabataan sa Harbor City ay may kaalaman, may klase, at may talento tulad ni Ana. Hindi naman pala, mahinang sabi ni Jasper. Kahit noong 2020, marami pa rin ang mga taong nag-iisip sa sarili na nag-aakalang sila ay mas mataas at sa gayon ay minamaliit ang mga mainlander dahil lamang sila ay mula sa Harbor City. Nag-iba ang kutis ni Zane habang nagngangalit. Hoy, mainlander, sinong tinatawag mong mangmang at walang klase? How dare a mainlander like you say na wala akong klase? Ang tinutukoy ko ay ang galit dito. Nagkibit balikat si Jasper. Pagkasabi nyon, lumingon si Jasper at sinabi kay Ana, "Tara na, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa isang lalaking ganoon." Tinitigan ni Zane si Jasper ng malamig na mga mata at nagpakawala ng galit ng ngiti. Sa tingin mo kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo dahil lang sa kaibigan mo si Ana? Madali kong masasaktan hanggang mamatay ang isang mainlander na tulad mo. Habang sinasabi iyon ni Zane, tumingin siya kay Ana at sinabing, "Ana, miyembro ka ng Loz, ang maharlikang pamilya ng Harbor City. Ang pakikipag-hangout sa isang mainlander na ganyan ay magmumukha ka lang mababa." Sinulyapan ni Ana si Zane at sinabing, "Sa tingin ko magmumukha akong mababa kapag kasama ko ang isang tulad mo." Pagkasabi noon, ngumiti si Ana kay Jasper at sinabing, "Tara na sa taas. Huwag mo siyang pansinin." Matamlay niyang pinagmamasdan ang dalawang figure na naglaho sa elevator. Ikinuyom ni Zane ang kanyang mga kamao at dahan-dahan itong niluwagan. Halatang-halata na nasa estado siya ng matinding galit. Maya-maya lang ay narinig ni Zane na may nagmumura sa labas ng pinto. Moherf * Sacker, kaninong sasakyan ang nakaparada sa gitna ng kalsada? May death wish ba ang B** starred na ito? Nag-uumapo na sa matinding galit, tumalikod si Zane at nagmamadaling lumabas. Paglabas niya ng hotel, nakita ni Zane ang isang binata na binasag ang bintana ng kanyang Lamborghini gamit ang crowbar. Though nang makita niya ang mukha ng lalaki ay agad na pinigilan ni Zane ang galit niya. Young Master Lo. Nang marinig ni Henry ang kanyang pangalan, lumingon siya upang tumingin ng may pagtatampo. Nang makita niya si Zane, itinuro niya ang Lamborghini at tinanong, "Iyo ang kotse na ito?" Tumango si Zane. Napasulyap siya sa Ferrari F12 ni Henry na kasalukuyang nakaupo sa gitna ng kalsada dahil nakaharang ang Lamborghini. Medyo awkward ang itsura niya bigla. "Binasag ko. May sasabihin ka ba tungkol dyan?" Nakangiting sabi ni Henry. Isang tuyong ngiti ang pinakawalan ni Zane. "Masyado kang magalang, Young Master Lo." Nang makita niya kung gaano kabait si Zane, tinapik siya ni Henry sa balikat at sinabing, "Hindi ko alam na kotse mo ito, plus bad mood ako ngayon. I treat kita ng dinner mamaya." Nasa bad mood. Tumingin si Zane sa Mandarin Oriental Hotel sa harap niya at nagtanong, "Bad mood ka ba dahil sa lalaking iyon na kasama ng kapatid mo?" Bumaba agad ang ekspresyon ni Henry nang marinig ang sinabi nito. Kanina pa niya natanggap ang tawag ni Zachary. Gusto ni Zachary na sundan niya si Jasper at matuto sa kanya. Sumabog si Henry sa lugar. Si Zachary, gayunpaman, ay hindi nakayuko. Sinabi rin niya sa kanya na ito ang ideya ni Old Master Lo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 127. Nang marinig iyon ni Henry ay napatigil siya kaagad. Alam niyang may hangganan ang kanyang kalokohan. Bilang isang maharlikang pamilya, ang mga batas ang may pinakamahigpit na estilo ng pagiging magulang sa iba pang nangungunang maharlikang pamilya sa Harbor City. Ang mga nakatatanda sa pamilya ay lahat ay hindi nasisiyahan sa kanyang pag-uugali mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, ang paghiling kay Henry na makinig sa mainlander ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Pupunta sana si Henry sa Mandarin Oriental Hotel para bigyan ng babala si Jasper laban sa pag-aakala ng hindi gustong awtoridad ng mabangga niya si Zane sa ibaba. "Nakilala mo siya?" Hindi sumagot si Henry, sa halip, nagtanong. Tumango si Zane at sumimangot. Mukhang napakalapit niya kay Ana. Napangiti si Henry nang makita kung gaano kainggit at galit na galit si Zane. Marami sa mga mayaman at marangal na trust fund na mga sanggol sa Harbor City ang interesado sa kanyang kapatid na babae. Isa lang si Zane sa kanila, mas duwag din. Ang ama ni Zane, si Bob Lancaster, ay mayroon lamang 4 na nakalistang kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Ni hindi man lang niya makapasok sa listahan ng nangungunang 10 tycoon sa Harbor City.
Kung tutuusin, isa lang siyang second string tycoon. Sa mga mata ng mga first class na aristokrata tulad ni Henry, isa lamang siyang karakter na halos hindi kwalipikadong mapabilang sa kanilang bilog. Ang hamak na lalaking ito ay gustong pakasalan ang kanyang kapatid na babae. Si Henry ang unang makakabasag ng kanyang ulo. Sa ngayon, gayunpaman, siya ay medyo mas kasiya siya sa mata kaysa sa mainlander na si Jasper. Hindi lang kapatid ko ang malapit sa kanya, kahit ang tatay ko ay hinahangaan siya. Ngumuso si Henry, bakas sa mukha niya ang masamang tingin. Pinaikit ni Zane ang kanyang mga mata at sinabing, "Young Master Lo, dahil pareho kaming nakakaakit sa kanya, bakit hindi ako maglagay ng bitag bukas at ipahiya siya? Ipapaalam ko sa kanya na ang Harbor City ay hindi katulad ng mainland at dapat niyang matutunan ang kanyang lugar." Lumiwanag ang mga mata ni Henry, pagkatapos ay tumanggo siya at sinabing, "Sige, iiwan ko ito sa iyo, kung gayon. Pero dahil bisita natin siya, gusto kong maging low profile ka. Ayokong magdulot ka ng malaking kaguluhan." Walang pakialam na sabi ni Zane, "Huwag kang mag-alala, Young Master Lo. Anong uri ng kaguluhan ang posibleng idulot ng isang mainlander sa Harbor City? Alam ko ang limitasyon ko. Hahanap ako ng paraan para yayain siya bukas at ipaubaya sa iyo ang iba. Tawagan mo ako kapag handa ka na." Ngumiti sa isa't isa sina Henry at Zane at naghiwalay ng landas. Matapos tawagan si Anna at kunin ang room number, dumiretso si Henry sa elevator papunta sa kwarto ni Jasper. Pagpasok pa lang niya at nakita niya sina Anna at Jasper na masayang nagkukwentuhan habang umiinom ng red wine, biglang lumubog ang ekspresyon ni Henry. "Mainlander, Henry Lo." Ibinaling ni Anna ang kanyang malamig na tingin. Labis na naagrabyado si Henry nang pigilan ang kanyang aura bago pa man ito mailabas. Nagalit siya, sumisigaw, "Ako ang iyong nakatatandang kapatid. Nakakita ka na ba ng ibang mga nakababatang kapatid na babae na tinatawag ang kanilang mga nakatatandang kapatid na lalaki ng ganoon kabastos?" Humalaklak si Anna at sinabing, "Oo, titigil ako kapag nagsimula kang kumilos bilang isang nakatatandang kapatid sa halip na gawin akong linisin ang iyong kalat araw-araw." Hindi na nag-abalang pabulaanan si Henry. Nakasanayan na niya ang pagiging inferior pagdating kay Anna. Umupo si Henry sa sopa at nagsalin ng isang baso ng alak habang bumubulong sa sarili. Nakangiting sabi niya kay Jasper, "Jasper, sinabi sa akin ng tatay ko na sundan ka at matuto mula sa iyo. Hindi ko ito tatawaging pag-aaral." Umiling si Jasper. Masayang tumawa si Henry at naisip na hindi naman ganoon kamangmang si Jasper. Sa kasong iyon, marahil ay dapat niyang isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanya upang gumawa ng isang aksyon para sa kanyang pamilya. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano maging isang tamang tao. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 128. Path. Ha. Hindi napigilan ni Anna ang pagkahulog sa sopa sa kakatawa. Nawala ang ngiti ni Henry sa kanyang mukha. Ibinaling niya ang ulo niya at tinitigan si Jasper, tila sinusubukang kumpirmahin kung seryoso ba si Jasper dito. "Hindi na kailangang tumitig sa akin. I can tell you for sure na seryoso ako." Nagkibit balikat si Jasper at sinabing, "Alam kong ayaw mo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang may sapat na gulang na nakasanayan na maging malaya, at ang biglang may iyong kapantay, isang taong mas bata pa sa iyo ng ilang taon, nag-amabay sa iyo, mas mararamdaman mo ang kahihiyan. Katulad nito, ako ay nasa isang matigas na posisyon sa aking sarili. Ang awkward talaga para sa akin na may estudyanteng mas matanda sa akin. Kaya kung maaari mong hikayatin ang iyong ama at ang iyong lolo, malugod kong laktawan ang gawaing ito." Habang nakikinig si Henry kay Jasper, alam niya ang ibig niyang sabihin. "Paano kung gagamitin mo ang tatay ko at ang iba pa para i-pressure ako?" Nakakunot noong sabi ni Henry. "Hindi ka namin pinipilit, gusto lang naming malaman mo na sa ngayon, hindi ka makakalaban, at wala ka ring pagpipilian. Makikinig ka lang sa akin," sabi ni Jasper sa banayad na tono. "Huwag mong isipin na gusto kitang bantayan. Wala akong oras para dyan. Pero dahil hiniling ito ni Mr. Lo at Old Master Lo, mag-iisip ako ng paraan para mabago ka para hindi ka na maging isang maliit na bug, at least." "Sino ang tinatawag mong maliit na bug?" Napatayo bigla si Henry,
Umuungol habang nakatitig kay Jasper. Ikaw. Ibinaba ni Jasper ang baso ng alak, tumingin kay Henry, at tumawa. Anong mali? Gusto mo akong suntukin? Sa tingin mo hindi ako sapat na matapang na hawakan ka dahil lang nasa tabi mo ang tatay ko at ang lolo ko. Malamig na sabi ni Henry. Sa sandaling ito, tumayo si Anna at kumunot ang noo kay Henry. Ano ang sinusubukan mong gawin? Itinuro ni Henry si Jasper at sinabi kay Anna, hindi mo ba narinig na tinawag niya akong maliit na bug? Mahinahong sinabi ni Anna, sa totoo lang, sa tingin ko tama siya. Bumaba ang ekspresyon ni Henry. Tingnan mo ang sarili mo. Ano pa ang maaari mong gawin bukod sa mamuhay ng kahalayan at makihalubilo sa iyong mga alibughang kaibigan? Kami pa nga ang nagbabayad ng mga bill ng credit card mo. Wala kang kwenta kung wala ang pamilya mo. Gusto ni Anna na gamitin ang pagkakataong ito para gisingin si Henry, kaya direktang nagsalita siya. Malamig at madilim ang ekspresyon ni Henry. Hindi siya umimik. Kakausapin ko siya, sabi ni Jasper kay Anna. Nang makita niya kung gaano kabalisa ang hitsura ni Anna, ngumiti si Jasper at sinabing, huwag kang mag-alala, kung mag-aaway tayo, ang alibughang young master na ito ay maaaring hindi ko talaga makakapareha. Pupunta ako sa washroom. Nakompromiso si Anna. Sa sobrang galit ni Henry ay tumawa siya ng malakas. Are you actually worry na masapak ko siya, sis? Hindi ka ba nag-aalala na ako ang mabugbog sa halip? Kung nabugbog ka, iyon ay dahil karapat-dapat ka. Pagkasabi noon, naglakad si Anna patungo sa balkonahe ng suite. Pagkaalis ni Anna, casual na sinabi ni Jasper kay Henry, talagang hindi ka nasisiyahan dito. Hindi ko rin intensyon na pasayahin ka, kaya eto ang deal. Wala kang choice kundi makinig sa akin sa ngayon. Huwag kang magmadaling magsalita. Kung tatawagan ko ngayon ang tatay mo o kahit si Old Master Law at sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa ugali mo, sa tingin mo ba iisipin nila na masyado akong mapilit o iisipin ba nila na isa kang walang pag-asa na alibughang alibyua? Nagalit si Henry at nagalit. Kaya hindi mo ako pakakawalan, ha? Well, hindi mo rin masasabi yan. Nag-stretch si Jasper at sinabing, gusto ko lang na maunawaan mo ng malinaw ang isang bagay. Wala ka na pagkatapos mong iwan ang mga batas. Ako naman, nag-iisang lobo ako, kaya walang makakapigil sa akin sa mundong ito. Kunin halimbawa, kung kinansela ng mga batas ang iyong credit card bukas, kahit na ang mga simpleng bagay tulad ng pagbabayad ng gas ay magiging problema para sa iyo. Sa kabaligtaran, kinikita ko ang lahat ng aking pera, kaya walang makakapigil sa akin na gumawa ng anuman. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 129. Tumingin si Jasper kay Henry at sinabi sa malumanay na tono, iyan ang pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin. Si Henry ay nagtatampo, nakaramdam ng sobrang sama ng loob at nangangati na suntukin si Jasper sa mukha, ngunit kailangan niyang aminin. Nahawakan ni Jasper ang isang masakit na bahagi. Wala siya kung iiwan niya ang mga batas. Totoo na sa sandaling makansela ang kanyang credit card, wala siyang paraan upang magbayad para sa gas. Nagkataon na naubusan na ng gasolina ang kanyang sasakyan. Nang makita niya ang salungat na ekspresyon ni Henry, agad siyang binato ni Jasper ng pain. Kung susundin mo ako at matuto mula sa akin bago ako umalis sa Harbor City, hindi lang kita gagawing kanang kamay ng iyong ama ngunit pagdating sa pangangalakal, walang mga kabataan sa Harbor City ang magiging kapareha mo. Talaga? Oo naman, nabigla si Henry. Ang mga sanggol ng trust fund ay tao rin. Si Henry ay hindi likas na masama, ni hindi niya nais na maging isang maliit na bug. Kung bibigyan ng pagkakataon, sabik siyang umunlad ng higit sa sinuman. Sa paghusga mula sa kanyang nakaraang buhay, ang hinaharap na si Henry ay magkakaroon ng katinoan mamaya sa kanyang buhay. Matapos pakasalan ang reyna ng diving alinsunod sa kaayusan ng kanyang pamilya, nagsimula na rin siyang pamahalaan ang negosyo ng kanyang pamilya sa maayos na paraan. Sa makatuwid, hindi kailanman sumagi sa isip ni Jasper na ang mga sanggol ng trust fund ay mga tanga. Nakatanggap sila ng mataas na kalidad na elite na edukasyon mula sa isang maagang edad, kaya hindi sila magiging mas mababa sa pinag-aralan kaysa sa iba, ngunit mas matalino. Si Henry ay isa sa mga pinakamahusay. Talaga, tumanggo si Jasper. Sige, I treat kita ng kainan bukas at ipapakilala kita sa isang kaibigan.
Kung papayag ka sa kondisyon ko, gagawin ko ang sinabi mo, sabi ni Henry. Cool, casual na sabi ni Jasper. Hey, ngumisi si Henry at sinabing, aalis muna ako, kung ganoon. Sabihin mo sa kapatid ko na umuwi ng maaga. Pagkasabi nun ay lumabas na ng kwarto si Henry. Nakatayo sa balkonahe, nakita ni Anna si Jasper na papalapit at nagtanong, tapos na. Kalahati nito, umuwi na siya at pinauwi ka na rin kanina, sabi ni Jasper. Kumuha si Anna ng isa pang baso para kay Jasper, nagsalin ng red wine, at nagtanong, ang kapatid ko ay hindi isang taong madaling makipagkompromiso. Alam ko naman yun. Niyaya niya akong kumain bukas kasama siya ng kaibigan niya, nakangiting sabi ni Jasper. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang binabalak ni Henry, alam niyang hindi ito magiging madaling pagkain. Sasama ba ako sa iyo? Sabi ni Anna, nakita ang plano ni Henry. Hindi, mababa ang tingin niya sa akin kung isasama kita. At saka, kung mapaamo ko siya this time, then he'll follow me willingly, Jasper said. Buntong hininga. I'm sorry for all the trouble, napabuntong hininga na sabi ni Anna. Medyo close kayong dalawa. Bilang nag-iisang anak, medyo naiinggit si Jasper. Kapuri-puri ang malapit na relasyong tulad nito, lalo na sa mga mayayaman. Hindi kami katulad ng ibang pamilya. Kunin ang aking ama, halimbawa. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Ang aking tiyahin at tiyuhin, gayunpaman, ay sinabihan na sila ay hindi karapat-dapat na makipagkompetensya para sa mga ari-arian ng pamilya at hindi pinapayagan na magnegosyo kapag sila ay lumaki, kaya ang aking tiyahin ay isang abogado at ang aking tiyuhin ay isang propesor sa isang medikal na paaralan. Ganoon din sa henerasyon ko. Ang tagapagmana ay itinalaga, ngunit kung ang aking panganay na kapatid ay tunay na walang kakayahan, kung gayon maaari kong kunin ang kanyang posisyon, ngunit hindi ko gusto iyon. Kapag ipinanganak ka sa isang malaking pamilya, habang tinatamasa mo ang mga benepisyo ng iyong pamilya, dinadala mo rin ang malalaking responsibilidad. Ang pagkakaroon ng mga responsibilidad na ito ay nangangahulugan na wala kang masasabi sa maraming malalaking desisyon sa buhay. Tumanggo si Jasper at sinabing, may mga dahilan si Old Master Law para itakda ang mga patakaran. Naiwasan niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, hindi bababasa. Tingnan ang iba pang mga aristokrata ng Harbor City. Lahat sila ay may kasaysayan ng mga tagapagmana na nakikipagkompetensya para sa mga ari-arian ng pamilya. Ang mga batas, sa kabilang banda, ay hindi kailanman nagkaroon ng katulad na balita. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ni Anna at marahang sinuklay ng mga daliri ang kanyang buhok sa tabi ng kanyang tainga, habang tumatawa. Gabi na. Dapat ay bumalik ako ngayon. Tawagan mo ako kung may mangyaring masama bukas. Sa tingin ko hindi na kailangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 130. Kinabukasan, hindi na lumabas ng hotel si Jasper. Siya ay nanonood ng entertainment news channel ng Harbor City. Dahil nagpasya siyang pumasok sa entertainment industry simula sa Harbor City, kailangan niyang malaman ang tungkol sa entertainment news sa panahong ito. Bagamat mayroon pa rin siyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, si Jasper ay hindi Diyos, kaya imposibleng maalala niya ang ginawa ng bawat celebrity sa puntong ito. Pagkatapos ng mahabang araw, itinuring na may nakuha si Jasper dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng paunang pag-unawa sa industriya ng entertainment. At least mas malinaw na ngayon ang plano niyang pasukin ang entertainment industry. Sa hapon, dumating si Henry para sunduin si Jasper para sa tanghalian. 2:00 na noon. Ang iba ay may afternoon tea na ngayon. Gayunpaman, hindi naman kakaiba para sa isang trust fund baby na tulad ni Henry na kumain ng tanghalian sa 2:00. Pagdating niya sa entrance ng hotel, nakita agad ni Jasper ang walang kabuluhang tindig ni Henry habang cool na nakatayo sa tabi ng kanyang sports car. Tara na. Kung may oras pa tayo pagkatapos ng tanghalian, maaari kitang ilibot sa Harbor City para palawakin ang iyong pananaw sa mundo, sabi ni Henry kay Jasper, na nakangiti mula sa tainga. Tumayo siya sa tabi ng kanyang Ferrari F12, tinapik ang kanyang mga susi ng kotse sa makinis at nagliliwanag na katawan ng sasakyan. Tayong dalawa lang. May naisip si Jasper at kusa siyang nagtanong. Nagbook na ng table ang ilan sa mga kaibigan ko.
Lahat sila ay mayayamang bata ng Harbor City. Ipapakilala kita sa kanila. Ngumiti si Henry bago binuksan ang pinto ng kotse at pumasok. Sumakay si Jasper sa kotse at akmang ikakabit ang seatbelt ng pabagsakin ni Henry ang accelerator hanggang sa dulo. Ang Ferrari ay umungal na parang isang hayop, at lahat ng 4 na gulong nito ay napakamot sa lupa. Matapos magpakawala ng isang bughaw na usok, ito ay sumulong na parang palaso. Sinadya ni Henry na gumawa ng kalokohan sa pag-asang maririnig niya ang pagsigaw ni Jasper. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Henry nang makita niyang nakatitig sa kanya si Jasper na parang may problema sa pag-iisip. Sabi ni Henry kay Jasper, na dahan-daang nagsabit ng seatbelt, hindi ka ba natatakot? Nakikita mo ba ang double-decker bus sa harap mo? Tanong ni Jasper na labis na ikinagulat ni Henry. Oo, walang malay na sagot ni Henry. Crash into it, malamig na sabi ni Jasper. Ha, nagtatakang tumingin si Henry kay Jasper. Ibangga mo, baka matakot ako nun. Ang mga labi ni Jasper ay humila sa isang malademonyong arco. Baliw ka, pinisil ni Henry ang mga salita sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ang first class na pribadong kusina ng Harbor City, ang Mythical Dragon Kitchen. Ang konsepto ng Mythical Dragon Kitchen ay katulad ng mga sikat na private home cuisine na lumitaw sa mga susunod na henerasyon, maliban na ito ay isang tunay na pribadong kusina. 3 magagaling na chef ang ipinanganak dito. Hindi madaling ma-rate bilang isang mahusay na chef sa Harbor City dahil hindi lang kailangan ng isa na makabisado ang mga tradisyonal na lutuin, ngunit kailangan din ng isa na mag-imbento ng mga bagong lutuin, habang tinitiyak na mananatiling sikat ang mga ito. Ang isang plain bowl ng mushroom soup sa Mythical Dragon Kitchen ay maaaring ibenta sa halagang $100, gayunpaman, marami pa rin ang sumugod upang subukan ito. Aabutin ng kalahating taon para magpareserba ng upuan dito. Dinala ni Henry si Jasper sa Mythical Dragon Kitchen na may deadpan expression. Sa gitna ng mga pagbati sa daan, unti-unting bumabawi ang ekspresyon ni Henry. Sa tingin ko wala kang mga first class na chef sa mainland. Pagmamayabang ni Henry. Wala talaga kami dahil abala silang lahat sa pagtuturo sa iyong mga chef kung paano magluto ng mga tunay na lutuin ng mainland, sabi ni Jasper. Nagulat si Henry, pagkatapos ay naalala kung paano ang mga mahuhusay na chef ng Harbor City ay talagang limitado sa mga tunay na lutuing mainland sa kabila ng maraming pagtatangka na lumayo mula rito. Sa 3 magagaling na chef, 2 sa kanila ang nagsimula ng kanilang mga karera sa mga lutuing mainland. Biglang dinala ni Henry ang paghamak sa kanyang sarili. Nasa taas ang private room namin. Pagkasabing may pagtatampo, nauna si Henry para manguna. Dahan-daang umakyat si Jasper sa hagdan. Bilang isang first class na pribadong kusina, ang Mythical Dragon ay nagbigay ng lubos na kahalagahan sa kanilang palamuti. Ang isang random na mural na nakasabit sa dingding ng koridor ay madaling maging isang tunay na piraso ng antigo. Kitang-kita ang matatag na posisyon sa pananalapi ng Mythical Dragon Kitchen. Pagkarating sa pribadong silid sa itaas, itinulak ni Henry ang pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 131. Bagamat ito ay sinadya upang maging isang pribadong silid para sa kainan, ito ay talagang isang napakalaking suite. May hapagkainan sa gitna ng sala, isang lugar ng sopa sa likod nito, at mga banyo at silid pahingahan sa magkabilang gilid. Mas maganda ito kaysa sa presidential suite ng 5-star hotel. Nakaupo sa sopa sa loob ang 2 binata na nag-uusap at nagtatawanan sa isa't isa. Hindi na nagulat si Jasper nang makita si Zane dito. Bumalik sa Mandarin Oriental Hotel kahapon, nagpakita kaagad si Henry pagkaalis ni Zane. Sila ay mula sa parehong lupon at pareho silang hindi nagustuhan sa kanya, kaya hindi nakakagulat na malaman na sila ay may balak na magkasama. Gayunpaman, nakaupo sa tabi ni Zane ang isang taong pamilyar sa kanya, si Zayden Hanks. Laking gulat ni Jasper nang makita siya dito. Nang makita ni Zayden si Jasper, excited ang ekspresyon nito na para bang pinapanood ang national football team na papasok sa World Cup. Dumating si Zayden sa Harbor City na may huling pag-asa at mapagkukunan mula kay Silva, at ang pinakadakilang taga-suporta niya ay ang pamilya Lancaster. Sa kanilang mga unang taon, nakilala ni Silva ang ama ni Zane, si Bob Lancaster, na binyansagang Big B. Panapanahon silang nakikipag-ugnayan.
Pagdating sa Harbor City, natuklasan ni Zayden ang nakakasilaw na mundo ng mga tao kasama ang napakaraming tukso nito. Kung ikukumpara, ang umuunlad na mainland ay hindi gaanong naiiba sa kanayunan. Nalaman din niya na sa isang lugar tulad ng Harbor City, ang sinumang may pera ay hari, at walang susuway sa kanila. Kaya naman, inalala ni Zayden ang kanyang masasakit na karanasan at binalak na kumapit kay Zane para sa mahal na buhay. Pagkatapos, makakahanap siya ng pagkakataong makabalik at makapaghiganti. Naisip ni Zayden ang tungkol sa 10,000 iba't ibang mga senaryo kung kailan niya muling makikilala si Jasper, kung paano siya maghihiganti at magpapahiya sa kanya. Ang pag-iisip ng bawat senaryo ay magpaparamdam kay Zayden. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pagpupulong na ito ay darating ng ganoon kabilis at biglaan. Moherf * Sacker, Jasper. Tinitigan ni Zayden si Jasper at sumirit ang mga ngipin. Hehe, oo ako yon. Hindi ko ini-expect na makakabangga kita dito, mahinang sabi ni Jasper. Naikuyom ni Zayden ang kanyang mga kamao at nginisyan. ****starred ka. Sino ang nagsabing pinapayagan kang pumunta sa Harbor City? Pagkatayo sa tabi niya, napangiti si Henry. Hindi niya inaasahan na makakabangga niya si Zayden dito. Si Henry ay nanatiling walang pakialam tungkol dito at medyo natutuwa pa. Gusto niyang turuan ng leksyon si Jasper, para ipakita sa kanya ang pagkakaiba ng Harbor City at mainland. Kailangang malaman ni Jasper na hindi ito ang lugar kung saan maaari siyang magpakatanga sa gusto niya. Ngayong narito na si Zayden, si Henry ay nanunood ng buong interes habang ang magkabilang panig ay nagtatalo. Si Zane lang ang walang alam sa komplikadong relasyon na ito. Palaipat-lipat ang tingin niya kina Zayden at Jasper, natatawa. Mukhang may sama ka ng loob sa kanya, young Master Hanks. Isang bakas ng kasamaan ang bumungad sa mga mata ni Zayden. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, higit pa sa sama ng loob. Ninakaw niya ang aming mga resulta sa pagbid gamit ang walang kahihiyang paraan pabalik sa mainland at naging sanhi ng matinding pagkalugi ng aking pamilya. Hindi na ako makapaghintay na patayin siya. Zayden, malinaw na ang mga Hanks ang hindi nagbayad at sumuko sa kanilang karapatang magbid. Kaya naman labag sa kalooban ko itong tinanggap. Nagkibit-balikat si Jasper at sinabi sa isang maangin at walang pakialam na tono, nga pala, kailangan kong magpasalamat sa Hanks, at sa iyo, lalo na. Masyadong mataas ang presyong tinawagan mo, kaya walang nang ahas na kunin ang order pagkatapos noon. Dahil dito, binigyan ng pamahalaan ng lungsod ang iyong pamilya ng multa na $200 milyong, pagkatapos ay ginamit ang pera bilang subsidy upang ibawas ito sa perang binayaran ko sa bidding. Dapat kong pasalamatan ang Hanks para sa iyong kabutihang loob. Si Zayden ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang lakas na halos madudurog sila sa ilalim ng presyon. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at sumigaw, "Nanay! Kung hindi ka nakipagsabuatan sa mga batas gamit ang mga kasuklam-suklam at mapanlinlang na paraan, paano kaya ito naisuko ng pamilya ko? Kukunin ng nanalo ang lahat. From the way I see it, your angry and incompetent roars at the moment make you like a loser," malamig na sabi ni Jasper. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Pumalakpak si Zane at tumayo. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, lumapit kay Jasper, at tumawa. Winner takes all, talaga. Tingnan mo nga ako, panalo ba ako o talo? Kung ikaw ay isang panalo o isang natalo ay nakasalalay sa kung sino ang iyong kalaban, mahinahong sabi ni Jasper. Bakas sa tono ni Jasper ang paghamak. Nag-iba bigla ang kutis ni Zane. Ito ay simpleng pangungutya. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Zayden. Agad niyang pinaypayan ang apoy at sinabing, "Young Master Zane, matagal nang sinabi sa akin ni Jasper na pinakamababa niya ang tingin sa mga mayayamang batang tulad namin dahil ang ginagawa lang namin ay magpakatanga sa buong araw at walang seryosong layunin sa buhay." Well, I think nagseselos lang siya. Walang ideya ang idiot na ito kung gaano talaga kakilakilabot na mayaman at maimpluwensyang mga maharlikang pamilya ng Harbor City. Pagkasabi noon, naging arko ang labi ni Zayden habang nakatitig kay Jasper ng nakangisi. Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin, Jasper? How dash you throw your weight around in Harbor City at magyabang sa harap ni young Master Zane? Hindi ka ba natatakot na masaktan hanggang mamatay?
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 132. Hoy bata, huwag kang masyadong maangas dahil lang sa maliit na tagumpay ang nagawa mo. Ito ang Harbor City, hindi ang iyong liblib at tiwangwang na mainland. Kailangan mong magbayad ng isang halaga para sa pagiging mayabang dito. Pinanliitan ni Zane ng mata si Jasper, ngumisi at walang pagmamadali na sinabi. Mababa ang tingin mo sa mga mayayamang bata, ha? Mas mabuting makinig ka kung ganoon, anak, mayaman ako. Ang aking pamilya ay may mga ari-arian na nagkakahalaga ng 10 bilyong harbor dollars at 4 na nakalistang kumpanya. Ano ang tungkol sa iyo? Akala mo talaga kaya mong itapon ang iyong timbang pagkatapos makipaglaro sa mga hanks, ha? Pagtayo sa tabi niya, tuwang-tuwa si Zayden. Nangangati na siyang sumigaw sa taas ng kanyang dibdib para ipahayag ang kanyang masayang nararamdaman. Ang sarap sa pakiramdam na makitang pinapahiya si Jasper. Narinig mo yun, Jasper? Ito ang Harbor City. Maaari kang lapiin niyang Master Zane sa isang daliri lang. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Zayden. Sa tabi nila, nag-cross arm si Henry sa harap ng dibdib habang nakaupo sa mesa at kumakain ng prutas sa platter. Nakataas ang isang paa niya habang pinapanood ang pagtatalo na para bang ang mga bagay ay hindi mas seryoso kaysa sa kanila. Sa harap ng pagiging agresibo ni Zane, bahagyang tumawa si Jasper at sinabing dahan-dahan, I'm guessing you're planning to stand up for Zayden. Ngumisi si Zane at sinabing, so what if I am? Mas mabuting makinig ka, ang iyong hindi gaanong kabuluhan ay walang iba kundi isang tambak na basura sa akin. Itigil ang pagiging kampante. Sa harap ng isang taong tunay na makapangyarihan, ikaw. Sa puntong ito, dahan-daang lumapit si Zane sa tenga ni Jasper at nagpakawalan ng mapang-akit ng ngiti habang binibigkas niya ang bawat salita, ay, wala. Sige na, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sino talaga ako ngayon. Tumanggaw si Jasper at kinuha ang phone niya. Oh, may tinatawagan ka ba? Ay, takot na takot ako. Idiot, ito ay Harbor City, hindi mainland. Sa tingin mo kaya mo akong takutin? Sa tingin mo ba ang isang basurang tulad mo ay karapat-dapat na makipag-usap kay Ana? Natawa si Zane nang makita ang ginagawa ni Jasper. Tumawa din ng malakas si Zayden. Tiyak na natakot ang tanga na ito. Isang tulala mula sa mainland ang sumusubok na tawagan ang isang tao sa Harbor City para labanan si Young Master Zane. Tuwang-tuwa si Zayden sa puntong ito. Ngayong nasa paligid na si Zane, maaayos na niya si Jasper. Pinakamabuti kung hindi na makakabalik si Jasper sa mainland. Naramdaman ni Henry ang pangangati ng kanyang anit nang makita niyang di na dial ni Jasper ang numero, nag-aalalang tatawagan ni Jasper ang kanyang ama o kapatid. Mahihirapan siya kahit sino sa kanila ang tawagan ni Jasper. Bakit hindi ka maupo at kumain muna? Naisip ni Henry na oras na para sa kanya na pumasok at ayusin ang mga bagay ngayon. Si Henry, gayunpaman, ay napakababa ng tingin kay Jasper nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Alam ng Diyos kung ano ang mali sa kanyang lolo at ama na magugustuhan nila si Jasper kapag ang kanyang kakayahan ay hindi kahanga-hanga. Tatawag na ba siya para humingi ng tulong dahil lang sa ilang salita na tungkol sa kanya? Ang kanyang lolo at ama ay nagpadala ng isang lalaki na ganoon para gabayan siya. Umiling si Henry. Hindi na lang siya pinansin ni Jasper. Nakakonekta ang tawag. Ang tawag ay hindi kay Ana o Zachary, kundi sa mainland. Jasp. Ang bahagyang naguguluhan na boses ni John ay umalangaw-ngaw sa kabilang dulo ng tawag. Sinabi sa kanya ni Jasper na pupunta siya sa Harbor City para sa isang business trip ilang araw na ang nakalipas at hindi na siya babalik ng ganoon kaga. Bakit niya siya tinawagan kanina? John, ay link ang aking account sa stock market ng Harbor City. Ididirekta kita habang nag-oopere ka sa tabi mo, sabi ni Jasper nang hindi nagpapalitan ng bati. Ngayon lang, kailangan mo na itong aprubahan. Natigilan si John. Sa kasalukuyang taon na ito, ang pagsasagawa ng direktang pangangalakal sa mga stock ng Harbor City gamit ang isang mainland account ay hindi gaanong simple kaysa sa hinaharap. Magkakaroon ng isang serye ng mga pamamaraan sa pag-aproba na sasailalim sa mahigpit na pagsusuri, at aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw upang magawa ito. Sumulyap si Jasper kay Zane at Zayden na nakangisi sa tabi niya bago malamig na sinabing, apurado ito. Alam ni John na may nangyayari sa boses niya.
Saglit siyang nag-alinlangan bago nagngingit at sinabing, "Sure, I'll do it now. Gagawin ko ito para sa iyo kahit na ipagsapalaran ang aking posisyon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 133. Sino ang B****starred? Nakakunot ang noo ni Zayn habang tinanong si Zayden. Napangisi si Zayden at sinabing, "God knows." Sinusubukan lang niyang maghanap ng gulo sa pamamagitan ng pakikibaka sa lahat ng kanyang paraan. Sa ilang sandali, tingnan natin kung anong mga trick ang mayroon siya. Ilang sandali pa ay narinig na ang bahagyang kinakabahang boses ni John. Tapos na lahat, sabihin mo, anong stock? Megan Company. Itakda ang kasalukuyang presyo sa merkado bilang target na presyo. Purchase all stocks with full positions, mahinahong utos ni Jasper. Ang kanyang boses ay hindi lang narinig sa pamamagitan ng telepono kay John kundi umalangaw-ngaw pa sa buong silid. Megan Company. Young Master Lancaster, hindi ba pag-aari iyon ng iyong pamilya? Lumingon si Zayden na may hinala. Pero, nalaman niyang nakangiti si Zayn na parang mababaliw. Hahaha, joke lang. How dare this brat from mainland, who have never even seen the world, think of make move on my Megan Company? Oo naman, ipakita mo sa akin ang 5 bilyon, o kung hindi, itigil mo na ang pagpapahiya sa iyong sarili. Bumalik sa katinoan si Zayden at natatawang sinabi, "Jasper, tanga ka ba talaga? Ang Megan Company ang pangunahing ari-arian ng pamilya Lancaster na may market value na 10 bilyon. Gusto mo bang bilhin ang kumpanyang ito? May pera ka ba? Bakit ka mag-abala sa pag-arte kasama ang lalaking ito? Anong biro?" Parang hindi narinig ni Jasper ang panunuya mula sa dalawa pang tao. Mahinahon niyang sinabi kay John, "Go allocate the assets from JW Real Estate into the market. Pagbalik ko, aayusin ko ang procedure sa pamamagitan ng pagtatanong kay Wendy na bumawi para sa iyong bahagi." Narinig din ni John ang boses ni Jasper sa telepono. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa at hindi nag-isip ng 2 beses, "Magtiwala ka, maibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na limitasyon na 2 bilyon. Dati nang iset up siya ni Hugh, si Jasper na agad ang tumulong sa kanya para tanggalin si Hugh. Nangako siya kay Jasper na isang araw sa hinaharap, ibibigay niya ang lahat para tulungan si Jasper. Bukod dito, tiwala si John na hindi siya itatakda ni Jasper. Kung gusto mong laruin ang larong ito, gawin natin itong napakalaking laro. Agad na ginamit ni John ang pinakamataas na limitasyon at muling inilagay ang lahat ng mga kredito ng JW Real Estate. 2 bilyon sa kabuuan ang agad na inilipat sa account ni Jasper, na idinagdag sa account ni Jasper na sa una ay may 4 na bilyon. 6 na bilyon. Ang 6 na bilyon, pagkatapos maproseso ni John, ay inilagay sa stock market ng Megan Company. Boom! Para bang isang higanteng bato ang nabasag sa ibabaw ng lawa, na nagdulot ng nakakatakot na alon. Ang halaga ng stock ng Megan Company ay agad na tumaas ng ilang puntos. Ang pagpapalitan ng volume ay pamitik ng 10 beses sa isang kisap mata. Ang pulang kulay na pagpapalitan ng mensahe ay patuloy na nagre-renew. Ang account ni Jasper at lahat ng may hawak sa stock ng Megan Company ay biglang tumaas. Kasunod noon, agad na natanggap ng Harbor City Securities Regulatory Commission ang opisyal na tala na inilabas ni John, na nagsilbing assistant ni Jasper. Si Jasper Lane, bilang isang natural na tao, ay opisyal na maglulunsad ng labanan sa pagbili laban sa Megan Company sa pamamagitan ng puwersa. Isang galaw lang at nagkagulo na. Agad na nagbago ang kabisera sa mga balitang inilabas. Halos lahat ay nakatuon ang atensyon sa stocks ng Megan Company. Jasp, malapit na sa 37% ang percentage ng stocks na hawak mo. Ikaw na ngayon ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Megan Company. Hintayin mo ang balita ko. Sabi ni Jasper, saka ibinaba ang tawag. Pagkababa ni Jasper ng tawag ay biglang nagring ang phone ni Zayn. With much effort, kinuha niya ang phone niya. Siya ay ganap na natulala at na-jam ang answering button, pakiramdam na manhid. Sa kabilang dulo ng tawag, dumating ang dagandong ng isang medyo may edad na lalaki na parang galit na galit. "Bata ka, sinong na-offend mo dyan? Bakit may kumikilos laban sa kumpanya natin?" 37% ng shares ng Megan Company ay sapilitang binili.
Alam mo ba na ang taong iyon ay maaaring mag-set up ng isang pagpupulong sa board of directors anumang oras at humiling ng muling pagsasaayos ng buong kumpanya? Napaawang ang labi ni Zane nang marinig iyon. Hindi niya maiwasang maramdaman na may mali, ngunit hindi niya magawang iluwa. Iyon ay dahil hindi niya alam ang mga isyo tungkol sa kumpanya. Patuloy pa rin ang tahol ni Bob sa tawag. Lumapit si Jasper kay Zane na ngayon ay namumutla na. Mahinahon niyang sinabi, "You can stop thinking about it. I'm guessing right now, may balak pa ang papa mo na bugbugin ka hanggang mamatay. Iniisip mo pa bang palayain ang sarili mo?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 134. Ang komento ni Jasper ay nakabawi kay Zane na parang nasuffocate lang. Humugat siya ng malalim at malamig na hininga sa kanyang mga baga ng malakas. Sinaman niya ng tingin si Jasper. Ang mga mata ni Zane ay kumikinang sa takot at pagtataka. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bamulong, "Imposible. Start ka lang. Anong mga karapatan? Anong mga karapatan mo?" Bale hindi maisip ni Zane kung bakit nagagawa ni Jasper iyon, pero kahit si Henry ay hindi moari. Yung lalaking to, bakit ang hot-tempered niya? Gusto niyang bumili ng nakalistang kumpanya ng ibang tao dahil lang sa hindi pagkakasundo. At nagtagumpay siya. Napalunok si Henry ng laway at tumingin kay Jasper na may halong gulat at takot. "Ano ba ang nangyayari? Anong gulo ang pinasok mo sa labas?" Muling narinig ang dagandong ni Bob mula sa kabilang dulo ng tawag. Tumawa ng mahina si Jasper. Kinuha niya ang phone sa kamay bago pa man makapagsalita si Zane at agad na nagsalita para putulin ang kahol ni Bob. "Pumunta ka sa pribadong silid sa itaas na palapag ng Mythical Dragon Kitchen para kunin ang iyong kumpanya at ang iyong anak." Ibinaba ni Jasper ang tawag at inihagis ang telepono sa kamay ni Zane pagkatapos niyang magsalita. Umikot siya at umupo sa tabi ng dining table. Nang makitang lumapit si Jasper para maupo, ang unang reaksyon ni Henry ay ang tumayo ng may pagtalon. Sa susunod na segundo, bahagyang napahiya si Henry sa kanyang walang kinang na pagganap. Nang nag-iisip siya ng isang bagay upang iligtas ang kanyang pagmamataas, narinig ni Henry si Jasper na nagsabing, "Hindi ka ba maghahain ng mga pinggan? Nakaramdam ako ng gutom ngayon. Ihain ang mga pinggan. Pagsilbihan ang aking paa. Sapat na akong makita kang nag-aartista. Hindi ka ba busog pagkatapos mong gumawa ng ganyang akto? Ngunit gusto mo pa rin akong maghain ng mga pinggan. At saka, sino pa sa sandaling ito ang nasa mood na kumain? Ibibigay ko kaagad ang mensahe." Si Henry, na galit na nagmumura sa loob, ay binigkas ang mga salitang iyon matapos matagumpay na baguhin ang kanyang mga iniisip. Sa isang sulok, biglang nakaramdam ng kalungkutan si Zayden habang nakatingin sa figure ni Henry. Masayang tumatakbo palabas ang lalaki para utusan ang mga waiter na ihain ang mga pinggan. Natigilan si Zayden sa katumingin kay Zane na nakatayo sa mismong lugar, hindi gumagalaw na parang tinamaan ng kidlat. Sa probinsya, para lang siyang aso, pinaglilingkuran si Henry dahil natatakot siyang hindi matuwa si Henry. Pagdating sa Harbor City, parang aso pa rin ang ugali niya, sinusubukang makipag-ayos kay Zane, natatakot na baka sipin lang siya. Pero paano si Jasper? Habang sinusulyapan niya ang tila tuwang-tuwa na ekspresyon ni Henry, kamukhang kamukha niya ito noong pinagsilbihan niya si Henry dati. Sa probinsya, ginamit niya pareho sina Anna at Zachary para ipilit si Henry. Pagkarating sa Harbor City, agad niyang ginawang muntik mawalan ng kumpanya si Zane. Naikuyom ni Zayden ang mga kamao at ibinaba ang ulo, hindi naglakas loob na harapin si Jasper. Hindi nagtagal, iniharap ng mga waiter ang lahat ng mga pagkain. Kinuha ni Jasper ang kanyang matamis na oras upang tikman ang bawat ulam. Gutom na rin si Henry at kinuha ang kanyang mga kubyertos para magsimulang kumain. Sina Zane at Zayden ay hindi nang ahas na maglakad o kumilos kahit isang pulgada. Nakatayo lang sila na parang mga poste na kahoy, nakatingin sa dalawang lalaking kumakain ng kanilang pagkain. Simulan na natin agad ang unang aralin. Biglang ibinaba ni Jasper ang kanyang mga kubyertos, uminom ng isang subo ng tubig, at sinabi kay Henry na ngumunguya ng isang piraso ng baboy. "Ma'am." Si Henry ay ngumunguya ng kapirasong baboy at nakatingin kay Jasper nang wala sa sarili. Hindi maproseso ng kanyang isip ang kasalukuyang nangyayari. Ang isang matagumpay na negosyante,
Kapag kumikita sila, karamihan sa kanila ay may napakasamang katangian. Ang pariralang ito, parang pamilyar. Naguguluhan na sabi ni Henry. Si Bob Lancaster ang nagsabi nito. Kumunat ang sulok ng labi ni Jasper. Si Bob ay umaasa sa kanyang negosyo ng pamilya, ang Megan Company, nakasangkot sa mga ceiling fan, upang yumaman. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok sa merkado ng kapital, mahusay sila sa pagbili ng iba pang mga kumpanya ng palihim. Pagkatapos ay bina-blackmail sila para sa malaking halaga ng pera. So, para sa unang lesson ngayon, may dalawang bagay dito. Ang una ay lutisin ang isang problema simula sa ugat nito, at ang pangalawang aral ay gamitin ang kanilang masamang pamamaraan laban sa kanila para turuan sila ng leksyon. Nakaramdam ng kirot si Henry sa kanyang anit nang marinig ang komento ni Jasper. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Jasper at saka kay Zane na nasa likuran niya. May pakiramdam pa nga siya na sa simula pa lang ay plano lang ang lahat ng ito para manghuli. Si Jasper ang mangangaso, at ang kanyang biktima ay hindi si Zane kundi ang taong nasa likod ni Zane, si Bob Lancaster. Ang pag-iisip nito ay naging sanhi ng pag-goosebumps ni Henry sa buong katawan. Gano katikot ang taong ito na makatingin ng 10 hakbang sa unahan sa kanyang plano. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 135. Sa sandaling iyon, itinutulak ang pinto ng silid. Sa ilalim ng escort ng ilang mga security guard, ang sikat na si Bob, na kilalang-kilala sa buong mundo ng pananalapi, ay pumasok sa silid ng marangal. Dad, nandito ka na. Sa wakas ay naglakas loob si Zane na magsalita nang makita ang pagdating ng kanyang ama. Gayunpaman, nang makita niya ang galit na galit sa hitsura na kumikinang sa mga mata ni Bob, napatitig lamang siya sa kanyang mga ngipin at inilipat ang kanyang tingin kay Jasper. Nilaybot ni Bob ang buong kwarto. Labis na mahigpit ang kanyang tingin habang nilalampasan nito si Zane. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang tingin sa katawan ni Jasper. Sa sandaling makita niya si Henry, ipinakita ni Bob ang isang ekspresyon na parang halos nakangiti siya. Henry, kaibigan mo ba ito? Sinusubukan ni Bob na makita ang background ni Jasper. Sa kasalukuyan, si Bob ay apoplectic sa galit. Ito ay palaging siya ang nagtagumpay sa iba sa share market. Paano naman ako mabubugbog ng iba? Dahil sa galit at kahihiyan ay nagkaroon siya ng urge na utusan lang agad ang kanyang mga security guard na itinapon si Jasper sa karagatan para pakainin ang mga isda. Gayunpaman, si Henry ay nakaupo doon, at iyon ay naging dahilan upang siya ay maging maingat. Pagkatapos ng lahat, ang posisyon ni Henry sa Harbor City ay hindi katulad ni Bob. Subconsciously, tumingin si Henry kay Jasper, hindi alam kung ano ang isasagot niya. Director Lancaster, umupo ka muna. Mahinang sabi ni Jasper, kahit na may koneksyon kami ni Mr. Lo, negosyo pa rin ang negosyo. Ang isyo ngayon ay walang kinalaman kay Mr. Lo. Seryosong tumingin si Bob kay Jasper. Bigla siyang tumawa at sinabing, "You have guts." Isang pahayag lang at malinaw mong sinabi ang lahat. Ngayon, mas kumbinsido ako na ikaw ang naglagay ng daliri sa aming kumpanya. Tapos, medyo bata pa ako. Makatwiran lamang na magkaroon ng ilang hinala si Direk Lancaster. Tiningnan ni Jasper si Bob na nakaupo sa kanyang prestihiyosong paraan at mahinahong sinabi. Hindi alam kung bakit, sumilip si Henry kay Jasper sa tabi niya na mukhang tuwang-tuwa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may boses na sumisigaw. Nagsimula na. Magsisimula na naman. Mag-aartista na naman ang B***starred na ito. Bahagyang abangan ito ni Henry ngunit hindi nabalisa sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, si Jasper ay hindi laban sa sinumang walang utak na young master kundi isang tunay na master mula sa mundo ng negosyo, si Bob mula sa pamilya Lancaster. Isa siyang amo na kalahating antas lang ng mas mababa sa ama ni Henry, si Zachary Lo. Hindi umimik si Bob. Hindi na rin nagpatuloy sa pagsasalita ni Jasper at dahan-daang kinain ang kanyang kanin habang tuluyang hindi pinapansin ang nakakatakot na tingin ni Bob. Unti-unti, hindi na ito kinaya ni Bob. Meron na akong understanding regarding sa isyu ngayon. Si Zane ang unang may kasalanan. Hihingi ko siya ng tawad sa'yo. Well, ito ay makilala na ang isa't isa pagkatapos ng isang insidente, gagawin ko. Magayos ng isang piging sa ibang araw at ituring ka sa isang pagkain. Let's become friends,
Anong sabi mo? Labis na ibinaba ni Bob ang kanyang pride. Iyon ay kumilos na isang walang magawang gawa. Pagkatapos ng lahat, sa ibabaw, si Jasper ang nasa itaas. Sa Harbor City, ang pag-set up ng isang piging ay nangangailangan ng paghingi ng tawad. Dahil sa posisyon ni Bob, marami na siyang ibinigay sa pamamagitan ng paggawa ng panukalang ito. Well, ang mga kabataan ay madalas na may mga oras na sila ay mas agresibo. Maliit na bagay lang ang lahat. Sa isang salita lang ni Director Lancaster, syempre, walang magiging problema. Ibinaba ni Jasper ang kanyang mga kubyertos, kumuha ng tisyo sa tabi niya, at pinunasan ang bibig nito habang isang ngiti din ang ipinakita ni Bob nang marinig niya ito. Pakiramdam niya ay isang makatwirang tao si Jasper. So, kalimutan na lang natin ang conflict ng mga kabataan. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo. Sa ngayon, sa aking mga kamay, hawak ko ang 37% ng mga bahagi ng Megan Company. Magkano ang balak mong ibalik, Direktor Lancaster? Ang kanyang komento ay nag-iwan ng ngiti ni Bob sa kanyang mukha. Parang biglang tinakpan ng blizzard ang buong mukha niya. Si Henry, na nasa tabi lang, ay kumikinang na galit na galit. Sa totoo lang, paanong posible na ang brat na ito ay hahayaan na lang na dumausdas ang bagay na ito? Iyon ang sandaling inaabangan ni Henry. Gusto niyang makita kung paano binalak ni Jasper na harapin si Bob. B*****. Mas huwag kang lumampas sa dagat. Ang tatay ko ay. Naramdaman din ni Zane na nasa tabi kung saan papunta si Jasper at agad na lumabas para umungol. Shut the hell up. Damapo sa kanya ang malamig na tingin ni Jasper bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay agad siyang natulala. Sa ngayon, may karapatan ka pa bang magsalita? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 136. Ikaw. Takot na takot si Zane sa titig ni Jasper. Subconsciously, napaatras siya ng isang hakbang at itinoon ang tingin sa kanyang ama na si Bob. Bata, iba ka talaga sa ibang mga kabataan. Tinitigan ni Bob si Jasper, galit na galit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may malamig na layer. Matagal na siyang hindi nasisiyahan. Sa lahat ng ito, siya ang palaging tumitingin sa mga galit na ekspresyon na puno ng mga hinaing ng mga taong bina-blackmail niya. Kailan pa niya napunta sa sapatos ng mga bina-blackmail habang nakatitig sa isa pang matangkad at makapangyarihang nakaupo? Higit pa rito, ito ay isang tao na ang edad ay kapareho ng kanyang anak. Director Lancaster, may business discussion kami ngayon. Hindi natin dapat hayaan ang iba na ilabas ang kanilang bibig. Si Jasper ay hindi nabigla kay Bob. Sa halip, kalmado siyang nakatingin kay Bob. Nang marinig siya ay nagdilim ang ekspresyon ni Bob. Ang kanyang ekspresyon na sa una ay galit na mukhang mas baliw ngayon. Anong ibig mong sabihin, binata? Sinabi ni Jasper matapos marinig ang komento ni Bob. Director Lancaster, hindi mo maiisip na gumastos ako ng bilyon-bilyon para bumili ng 37% ng shares ng Megan Company dahil lang nakipagtalo ako sa isang brat. Brat, naikuyom ni Zane ang kanyang kamao. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Wala man lang siyang lakas ng loob na iangat ang ulo dahil sa takot na makita ang nagbabagang tingin ng kanyang ama. Sumando si Bob sa malaking upuan. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagsindi ng sigarilyo bago ngumisi. Hoy bata, nagdedeklare ka ba ng digmaan laban sa akin? Tinapik ni Jasper ang kanyang templo at sinabing, sa isip ko, walang digmaan, tanging pangangalakal. Sa ngayon, nasa akin ang mga chips, at nasa Direktor Lancaster na lang kung handa ka o hindi na bayaran ang presyo para mabili ang mga chips na ito pabalik. Walang awa na pinatay ni Bob ang putot ng sigarilyo at malamig na sinabi, hindi ka ba natatakot na ilulunsad ko ang isang reverse takeover sa iyo? Sa mundo ng pananalapi, maaaring bumili ang isa ng may puwersa, at natural, magkakaroon din ng mga anti-takeover. Maaaring gumamit si Bob ng napakaraming asset upang bumili ng iba pang mga share ng Megan Company at iyon ay magbibigay sa kanya ng kalamangan sa kanyang ratio ng mga share. Gayunpaman, kung nangyari iyon, ito ay magiging isang tunay na digmaang pangnegosyo, na hindi magwawakas kung ang magkabilang panig ay hindi gumuho. Kalmadong sinabi ni Jasper, taon-taon tumataas ang tagumpay ng Megan Company. Ito ay itinuturing na isa sa mga bihirang blue chip stock. I'm guessing na bukod sa akin,
There will be tons of people out there na may interes sa shares ng Meghan Company. Bakit hindi mo hulaan kung gaano kahirap para sa akin na bitawan ang 37% ng shares na kasalukuyang hawak ko, Direk Lancaster. Bahagyang lumiit ang mga estudyante ni Bob. Kahit naiinis siya, kailangan niyang aminin na nahawakan ni Jasper ang kanyang kahinaan. Sa lahat ng mga taon na ito, nagawa niyang i-blackmail ang iba sa pamamagitan ng pagbabahagi. Magkakaroon ng maraming kalaban sa labas. Paano naging malaya pa rin siya? Iyon ay dahil hindi kailanman binigyan ni Bob ng pagkakataon ang ibang tao na salakayin ang kanyang kumpanya. Gayunpaman, sa araw na iyon, nang walang anumang paghahanda at walang oras upang mag-ingat, siya ay na-corner ngayon ni Jasper. Hindi naman ito kasalanan ni Bob. Masisisi na lang niya ang mga bagay-bagay dahil sa biglaang nangyari. Paano niya mahuhulaan na si Jasper, na nanggaling sa mainland, ay gagawa ng hakbang laban sa Meghan Company? Sa kasalukuyan, si Jasper ang may kalamangan. Kung handa siyang ibenta ang 37% ng mga bahagi, lahat ng mga kaaway ni Bob mula sa nakaraan ay magagalit na magbayad ng malaking halaga para bilhin ang mga ito. Nabigo man silang palitan ang pinuno ng Meghan Company, mahihirapan pa rin silang bigyan siya ng walang awa. Hindi papayag si Bob na mangyari ang ganoong bagay. Gayunpaman, ito ang tiyak na pagtitiwala ni Jasper. Ang kapaligiran ay dumating sa isang awkward na sitwasyon. Maging si Henry ay nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, malamig na nagsalita si Bob, 6 na bilyon. Sa wakas ay sumuko na ang Panginoon ng mundo ng negosyo. Ayon sa normal na merkado, ang halaga ng 37% ng mga bahagi ng Meghan Company na hawak ni Jasper ay humigit kumulang 4.5 bilyon. Gayunpaman, si Jasper ay sumailalim sa pagkuha sa merkado ng pagbabahagi ng hindi isinasaalang-alang ang gastos at nakuha ang premium na presyo. Kaya naman, gumastos siya ng humigit kumulang 5 bilyon. Sa kasalukuyan, nag-aalok si Bob ng 6 na bilyon para bilhin ang mga bahaging iyon. Ayon sa pagkalkula ng halaga sa merkado, si Bob ay nalulugi ng 1.5 bilyon habang si Jasper ay kikita ng 1 bilyon. Deal. Masayang sagot ni Jasper. Dapat akong umatras kapag tapos na ang oras. Hindi pinaplano ni Jasper na i-corner si Bob sa isang estado kung saan nakasandal ang likod niya sa dingding. Iyon ay hindi sumunod sa kanyang unang intensyon na makakuha ng tubo. Nakamit ang deal, at walang balak na bumalik si Bob. Bata, ang lakas ng loob mo. Hindi masama ang paraan na mayroon ka doon. Bago siya umalis, nag-iwan si Bob ng maalalahang komento kay Jasper. Mas mabuting turuan mo ang iyong anak na kumilos. Sa susunod, hindi mo na ito malulutas sa 6 na bilyon lang, mahinahong sabi ni Jasper. Kinusat ni Bob ang kanyang mga mata, nagpakawala ng malamig na ngiti, at tumalikod para umalis. Si Zayn na may sama ng loob ay napatingin kay Jasper. Saktong pagkahila niya kay Zayden para umalis na rin, tumayo na si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 137. Tumayo ka dyan. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Zayden, lumapit si Jasper sa kanya at tumayo. Ano bang pinaplano mo? Si Zayden ay matigas sa labas ngunit mahina sa loob. Tanong niya na may galit na galit, sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa sa kanyang mabangis na ekspresyon. Smack! Isang sampal ang dam-apo sa mukha ni Zayden. Pakiramdam ni Zayden ay parang puputulan ang isang patong ng laman sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, dahilan para mamanhid ang kalahati ng kanyang mukha. Tinaas niya ang kamay niya at tinakpan ang mukha niya. Si Zayden, sa kanyang titig na galit ay tumitig kay Jasper habang umuungal, "How dare you slap me?" Ang pakiramdam ng pagsampal sa mukha ni Young Master Hanks ay walang pinagkaiba sa paghampas sa mukha ng iba. Pinisil ni Jasper ang kanyang palso at mahinahong sinabi. Nang mga sandaling iyon, nasa bingit na ng pagkabaliw si Zayden. Ang sampal na ito ay dahil sinadya mong makuha ang iyong mga kamay kay Wendy kapag hindi mo dapat. Nang matapos siya sa pagsasalita ay dumating na ang pangalawang sampal. Namanhid na rin ang kalahati ng mukha ni Zayden. Ang sampal na ito ay dahil hindi ka tumitingin sa mata ng iba, at pinahiya mo ako ng 100 beses. Ang pagtanggap ng dalawang sampal na tuloy-tuloy ay nagpaikot-ikot sa ulo ni Zayden. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga sisidlan habang siya ay umuungal at sinunggaban si Jasper.
Gayunpaman, napaatras si Jasper at nawalan ng balanse si Zayden bago bumagsak sa lupa. Mas lalo siyang napahiya. Malamig na sabi ni Jasper habang nakatingin kay Zayden sa sahig mula sa itaas, simula pa lang, tiningnan mo na ako bilang iyong ultimate enemy, pero sa tingin ko, isa ka lang na basurang walang kwenta. Si Zane, na nasa tabi, ay nasaksihan ang buong eksena. Pati ang ekspresyon niya ay nanginginig din. Sa sandaling iyon, sa kanyang pangitain, si Jasper ay walang pinagkaiba sa isang demonyo. Kaya lang natatakpan siya ng isang layer ng balat ng tao. Ang mas nakakatakot ay ang demonyong ito na natatakpan ng isang layer ng balat ng tao ay naglalakad patungo sa kanya ngayon. Ikaw, anong balak mong gawin? Napalunok si Zane ng laway at tuyong tono. Hindi niya namalaya na nanginginig na pala ang boses niya. Kanina, sabi ng papa mo hihingi ka daw ng tawad sa akin. Nakalimutan mo na ba? Malamig na sabi ni Jasper. Si Zane, na walang pag-asa na tingin, ay tumingin sa kanyang ama. Ang paghingi niya ng paumanhin kay Jasper ay nagparamdam sa kanya ng higit na kaila-hilakbot kaysa sa ideya ng pagiging patay. Bata, sumobra ka na, malamig na sabi ni Bob. Director Lancaster, this is an affair between youngsters. May balak ka bang isaksak ang ilong mo? Kumunat ang noo ni Jasper at tumingin kay Bob na may suot na galit na tingin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bob. Naririnig niya ang pagbabanto mula sa mahinahong komento ni Jasper. Ang deal na iyon ay hindi pa nakumpleto sa ngayon. Ang mga pagbabahagi ay kailangan pang ipagpalit, at ang 6 na bilyon ay hindi na kredito sa account. Maaaring i-off ang deal anumang oras. Si Bob ay hindi kailanman nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado noon. Humingi ng tawad sa kanya. Pinigilan ni Bob ang galit sa loob niya at tinahol si Zane. Dad, tumingin si Zane sa kanyang ama, nahihirapang paniwalaan. Kahit si Dad sumuko na rin. Hindi maintindihan ni Zane kung bakit takot na takot ang kanyang ama kay Jasper. Sabi ko humingi ka ng tawad. Ito ang makukuha mo sa sobrang pagmamalaki mo kapag nasa labas ka. Ito ay isang aral, at mas mabuting itago mo ito sa iyong isipan. Napaungol si Bob. Napatikip siya ng ngipin. Tinitigan ni Zane si Jasper, dala ang matinding sama ng loob. Pagkatapos, walang pag-asa niyang ibinaba ang kanyang ulo at naglabas ng 3 salita sa mga butas ng kanyang mga ngipin. Pasensya na, hindi ko naabutan, malamig na sabi ni Jasper. Napatulala si Zane. Inangat niya ang ulo niya ng mapusok at tumingin ng diretso kay Jasper. Sumigaw siya, I'm sorry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 138. Sa puntong iyon, si Henry ay nasa bingit ng paghampas sa mesa at pagtalon sa kanyang mga paa, na nakakaramdam ng galit. Talagang magaling siyang mag-artista. May 3 tao sa kabuuan. Ang isa sa kanila ay sumuko kay Jasper, ang isa ay na-pressure ni Jasper, at ang huli ay takot na takot kay Jasper. Nakatingin siya kay Jasper, at hindi maiwasan ni Henry ang makaramdam ng takot at pagkatulala. Inisip niya ang kanyang sarili na isang anak mula sa mayamang pamilya na may titulong Young Master Law. Sa mga karaniwang araw, nililigawan niya ang mga babae at minamaliit ang iba. Napakababa ng pamantayan ng pag-arte, kung ikukumpara kay Jasper, kulang-kulang, parang palabas ng bata. Kailan kaya ako makakapag-show at makakapagpakitang tao? Kung alam ni na Papa at Lolo, tiyak na pupurihin nila ako. Tara na, malamig na binitawan ni Bob ang komantong iyon. Si Zane, kasama si Zayden nakakabalat lang sa lupa, ay parehong tumingin kay Jasper na may titig na kumikinang sa galit na bumalot sa kanilang mga buto. Sinundan nila si Bob at lumayo nang hindi lumilingon. Napatingin si Henry sa pinto ng kwarto na nakasara. Dinilaan niya ang kanyang labi. Naantig siya at hindi nakuhanan ng prestihiyosong performance ni Jasper kanina. Pagkaalis ng mga bisita, mainit pa rin ang inumin. Maraming masamang iniisip si Bob. Hinawakan ni Jasper ang tasa at dahan-daang uminom ng isang subo bago sinabi. Napatulala si Henry at walang malay na nagtanong, hindi ba't nanalo ka lang sa laro? Oo, nanalo ako, pero hindi ibig sabihin na natalo si Bob. Itinulak lang siya sa isang sulok kung saan wala siyang paraan para makalaban. Kung bibigyan siya ng oras para maghanda, hindi hihigit sa 10% ang pagkakataong manalo ako sa larong pang-blackmail.
Umiling si Jasper at sinabing. Nagulat si Henry sa narinig. Pakiramdam niya ay nakikinig siya sa kanyang ama na nag-uusap tungkol sa kanilang mga trick tungkol sa industriya ng negosyo. Ito ay ganap na tulad ng pakikinig sa isang teksto na napakahirap intindihin. Yung feeling na parang naiintindihan ko ang bawat salita na sinasabi niya at naisusulat ko pa nga lahat, pero kapag pinagsama-sama na ang mga salita, hindi ko na talaga maintindihan. *6. Paano gumagana ang proseso ng pag-iisip ng taong ito? Nagmumura si Henry sa loob. May natutunan ka ba ngayong araw? Tanong ni Jasper. Hindi nakaimik si Henry habang nablangko ang isip. Nakita ko lang na nag-act ka. Ano ang nariyan para matutunan ko? Gayunpaman, kung nagtatanong ka tungkol sa aspeto ng paglalagay ng isang aksyon, natutunan ko ng kaunti mula doon. Halimbawa, kahit ano pa ang sabihin o gawin ng kalaban, tingnan mo sila ng may titig na para bang isang batang may kapansanan sa pag-iisip, confident na sabi ni Henry. Kasunod nito, may nakita pa si Henry na ikinagalit niya. Inilapat ni Jasper ang kanyang sinabi, gamit ang isang titig na para bang nakatingin sa isang batang may kapansanan sa pag-iisip upang tumingin sa kanya. ****. Anong meron sa ekspresyon na nakuha mo dyan? Galit na tanong ni Henry. Tara na, pagod ako ngayong araw. Gusto kong bumalik para makapagpahinga. Umiling si Jasper, bumangon, at sinabi. Pinabalik niya si Jasper sa hotel matapos niyang maging abala sa buong hapon. Matapos ihatid si Jasper, gabi na. Kung ordinaryong araw lang, siguradong hindi uuwi ng ganoon kaga si Henry. Gayunpaman, ngayon ay iba kaysa karaniwan. Agad niyang pinaandar ang makina ng sasakyan at pinaandar ito pauwi. Habang pauwi, puno ng sasakyan ang daan at bahagya siyang nadismaya. Iyon ay dahil mayroon siyang isyu na dapat pag-usapan sa kanyang ama at lolo. 7:00 na ng gabi nang sa wakas ay nakarating siya sa bahay. Pagkapasok niya sa bahay ay nakita niya si Anna. Wala ka namang ginawa kay Jasper ngayon di ba? Tanong agad ni Anna nang makita si Henry. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol sa isyong ito sa halip? Ano kayang nagawa ko sa kanya? Natakot si Henry nang maalala ang nangyari ngayon. Hindi komportable para sa akin na tanungin siya. Ano ang nangyari ngayon? Curious na tanong ni Anna. May isang bagay na hindi ko maaari. Kailangan kong tanungin si Dad. Agad na tumakbo si Henry sa itaas ng silid-aralan pagkatapos niyang sabihin iyon. Naramdaman ni Anna na ito ay may kaugnayan kay Jasper at agad na sumama. Sa pag-aaral, sinabi ni Henry ang buong pangyayari kina Anna at Zachary. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 139. Nang matapos siyang magsalita ay napatingin si Henry sa kanyang ama na malakas ang tawa. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan, at maging si Anna ay may ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, sinabi niya na may napakasakit na pakiramdam, bakit parang alam ninyong dalawa ang nangyayari at ako lang ang tanga rito. Dad, sabi ni Jasper nanalo siya pero hindi natalo si Bob. Sinabi pa niya na maraming masamang iniisip si Bob. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Henry. Ngumiti si Zachary, at pagkatapos ay namumungay ang kanyang mga mata sa paghanga. Nang marinig ang tanong ng kanyang anak, sinabi niya, sa totoo lang ang gustong masaksihan ni Jasper ay ang hindi pagtanggap ni Bob sa kanyang pagkatalo at pagpipilit na magkaroon ng rumble sa business war na ito. Naguguluhan si Henry. Sinaman ng tingin ni Zachary si Henry, galit na galit. Sabi niya, maraming kaaway si Bob sa Harbor City. Kung sumiklab ang digmaan sa negosyo, magkakaroon ng maraming alyansa si Jasper. Sa puntong iyon, hindi na kailangang personal na sumali si Jasper sa labanan. Kailangan lang niyang ibenta ang mga bahaging iyon at madali niyang maibenta ang mga ito sa napakataas na presyo. Kung gayon, bakit hindi na lang niya ibenta agad sa ibang tao? Lalong naging curious si Henry. Nandoon ang karunungan ni Jasper. Lalong tumindi ang tono ng paghanga ni Zachary. Mayroon siyang isa pang mahalagang motibo sa pagpunta dito sa Harbor City. Pinag-uusapan mo ang isyo ng pagkuha at pamumuhunan sa isang kumpanya ng entertainment. Biglang naisip ni Henry ang bagay na iyon. Ito ay dahil doon ang pamilya Lo ay gumamit ng maraming mapagkukunan upang matulungan si Jasper na makakuha ng ilang balita. Ma'am, kung ibebenta agad ni Jasper ang mga bahaging iyon sa mga kaaway ni Bob,
paano siya titignan ng ibang mga tao mula sa mundo ng negosyo ng Harbor City. Siya ang magiging pangalawang Bob Lancaster. Kapag gusto niyang mag-take over sa isang entertainment company, hindi ito magiging madali. Kung hindi nasisiyahan si Bob sa nangyari kanina at gusto niyang ipaglaban ang lahat sa pakikipaglaban sa negosyo, walang makakapagkomento dahil sa buong pangyayari, naging makatwiran lang si Jasper. Sabi ni Zachary, pagkatapos ay tumingin kay Henry at idinagdag, alam mo ba kung bakit kami, ang pamilya Lo, ay tumatanggap ng marangal na pagbati saan man kami magpunta sa loob ng mainland. Mayaman kami, kaya gusto nilang mag-invest kami sa kanila, casual na sabi ni Henry. Gago, napag-alitan si Zachary at sinabing, nabuo kasi ng lolo mo ang reputasyon niya sa buong buhay niya. Ang superior na posisyon ng Lo family sa mainland ay dahil alam ng lahat na ang iyong lolo ay isang negosyante na tapat na nagmamahal sa kanyang bansa, at iginagalang siya ng lahat para doon. Tumayo si Zachary at tinapik ang balikat ni Henry, na nagsasabing, kapag ang isang negosyante ay umabot sa isang tiyak na antas, dapat nilang isaalang-alang ang isyo ng reputasyon. Mula noong sinaunang panahon, ang katanyagan at kayamanan ay hindi nahahati na ang pangalan pa rin ang pinakamahalaga. Napakabata pa ni Jasper, gayunpaman, napakaganda ng kanyang kakayahan sa pagbabasa ng mga intensyon ng iba. This is not anymore considered as perfect but scary, sabi ni Zachary sabay buntong hininga. Napaisip si Anna, sa huli, binugbog niya si Zayden at pinilit si Zane na humingi ng tawad. Dapat sinusubok din niya si Bob. Tumanggo si Zachary at sinabing, si Bob ay isang tusong tao ngunit hindi madaling kalabanan. Gayunpaman, ang makapagdusa kay Bob sa napakalaking kawalan, ito ay isang magandang bagay pa rin, nakangiting sabi ni Zachary. Ang mga mata ni Henry ay kumikinang, at walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya. So paano na? Alam mo ba sa wakas kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ninyong dalawa? Nakangiting sabi ni Anna. Tumanggo si Henry at sinabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang may malaking pagkakaiba. Sa isang beses, malugod na nagbigay ng isang salita ng pampatibay loob si Zachary. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya. Sa mundong ito, walang gaanong kaedad ni Jasper ang nakakapantay sa kanya. Ang kanyang kalaban ay isang tao mula sa mas lumang henerasyon. Makontento ako kung matututunan mo ang 70% ng kanyang kakayahan. Sa mundong ito, hindi ba marami ang maihahambing sa kanyang kakayahang gumawa ng isang gawa? Si Henry ay nagsuot ng hitsura ng paghanga at taos-pusong sinabi ito. Napatulala si Zachary, at napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Tumanggo si Zachary, ikaw na spoiled brat, mawala ka na. Si Henry, na pinalaya sa pag-aaral, ay hindi naabala. Anyway, nakasanayan na niya, at masaya siyang tumakbo pababa. Saan ka pupunta? Tanong ni Anna. Maligo ka na at tawagin mo itong maagang gabi. Sinabi niya na dadalhin niya ako sa trading center bukas para gumawa ng isang aksyon. Oh, hindi. Ito ay upang malaman kung paano gumagana ang capital market. Pagtayo sa itaas, si Anna ay tumingin sa balangkas ni Henry, na mangha. Ilang taon na ba? Matapos lumampas sa edad na 15 taong gulang ang magkapatid, hindi pa niya nakitang pumasok si Henry isang araw bago mag-11 ng gabi habang sinasabing gusto niyang matulog ng maaga. Sa sandaling iyon, kinailangan ni Anna na aminin na ang ideya ng kanyang lolo na hayaan si Henry na manatili sa tabi ni Jasper ay maaaring isang mahusay na hakbang na maaaring maging sanhi ng isang himala. Bumalik si Anna sa kanyang kwarto at subconsciously na dinial ang numero ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 140. Nagulat si Jasper nang matanggap niya ang tawag ni Anna. Si Jasper, na nagsasagawa ng live stream meeting kasama si Hudson at ang iba pa, ay nagpahiwatig na tapusin na ang pulong. Tumayo siya at pumunta sa balcony ng suite para sagutin ang tawag. Akala ko hindi sasagutin ng super rich guy na kumikita ng 1 bilyon sa isang araw. Matapos marinig ang panunokso ni Anna, nakangiting sumagot si Jasper, tawag ito ng kagandahan ng pamilya Lo. Kahit kumikita ako ng 10 bilyon, kailangan ko pa ring sagutin ang tawag. Alam ko na ang usapin ngayon. Mataas ang papuri sa iyo ng pamilya ko sa ginawa mo ngayon, ani Anna. I guess it's all about fate. I don't have any good points about myself,
The only thing that's worth praising is that I'm good at grasping the opportunity. Nakahiga si Ana sa kama. Pinaikot-ikot niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri habang sinasabi niya, palagay ko nagbago na ang kuya ko. Hinaplos ni Jasper ang kanyang noo at walang magawang sinabi, sa totoo lang, marahil ang bahaging kinaiinteresan niya ay iba sa inaasahan natin. Ayon sa kanya, sinabi niya na dadalhin mo siya bukas sa trading center. Tanong ni Ana na interesado. Sabi ni Jasper, oo. Balak kong pumunta doon bukas. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Ana. Wala akong mahanap na dahilan para tanggihan ka, nakangiting sabi ni Jasper. Sa isang mahinang tawa, tumalikod si Ana at humiga sa kama, sinabing, kung gayon, magkikita ba tayo bukas? Sure, see you tomorrow. Pagkababa ng tawag, umupo si Ana sa kama. Nakayakap ang magkabilang kamay niya sa mahahabang binti niya. Sa kanyang baba na nakalagay sa kanyang shin, hindi masabi kung ano ang nasa isip niya. Isang matingkad na ngiti lang ang ipinakita niya. Kinaumagahan, nagmamadaling tumakbo si Henry papunta sa kanyang sasakyan pagkatapos mag-almusal. Gayunpaman, pagdating niya sa gilid ng sasakyan, nakita niyang matagal nang naghihintay doon si Ana. Anong ginagawa mo dito? Tinitigan ni Henry si Ana at nagtanong. Going out with you, sabi ni Ana bilang isang bagay of fact. Napakunot ang noo ni Henry at sinabing nawalan ng gana, pupunta ako para gumawa ng malaking negosyo. Bakit ka sumama? Pumunta at magsaya ng mag-isa. Sabi ni Ana na hindi kontento, hindi ba kayo lumalabas kasama si Jasper? Tinawag ko na siya, at pinayagan niya akong sumama. Matapos matigilan, tumingin si Henry kay Ana nang may kaina-hinalang tingin. Dati, napakaraming young masters na naglalagay ng napakaraming pakulo para lang makiusap na sumama ka sa kanila, pero hindi ko pa nakikitang naaabala ka sa isa sa kanila, pero ngayon, pinilit mo akong aitag sa akin, para hanapin si Jasper. Lil sis, mas mabuting alagaan mo ang iyong sarili. Pinandilatan ni Ana si Henry at malamig na sinabi, okay lang kung hindi ako sasama. Pagkatapos ay aakyat na ako ngayon at hahanapin si tatay upang makipag-usap sa kanya tungkol sa mga bagay na iyon noong ikaw ay nag-aaral sa ibang bansa. Go, go, go. Inis na binuksan ni Henry ang pinto ng kotse, pinutol ang komento ni Ana. Napakadaldal mong tao. Sa Mandarin Oriental Hotel, katatapos lang ni Jasper sa kanyang almusal nang dumating si Henry at ang kanyang ate. Nagmaneho sila at nagtungo sa direksyon ng sentro ng kalakalan. Medyo hindi komportable si Henry nang silipin niya ang 2 taong magkatabi sa backseat habang masayang nag-uusap. Bakit ako naging driver? Malinaw na hindi ito ang inaasahan ni Henry. Ngayon, ano ang gagawin natin sa trading center? Nag-isip si Henry ng isang paksa at matagumpay na naputol ang 2 taong nag-uusap. Pinaplano kong pumunta doon para magbukas ng bagong securities account. Then, you two can each open your respective accounts too, sabi ni Jasper. Maaari din ba nating buksan ang isa? Curious na tanong ni Ana. Ayaw mo bang kumita ng ekstrang pera? Sabi ni Jasper. Nagniningning ang mga mata ni Ana. Alam niya na si Jasper ay isang henyo sa mga stock ngunit hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata. Sa pagkakataong ito na nagpapakita sa kanya, hindi niya ito palalampasan.